Gusto mong maging espiritong hayop ko? Eto. Hahaha. Kahit isang kamelyong espiritu na nasa mababang antas ay ayaw sa iyo. Kung ako sa iyo, matagal na akong nagtalukbong ng buntot at umalis. Wala ka pa ring espiritong hayop na kumikilala sa iyo bilang amo. At hindi lang iyan. Kung wala ka pa ring espiritong hayop na makikipagkontrata sa iyo, palalayasin ka sa alyansang Wanshu. Hindi pa nga tapos ang paligsahan. Ikaw namang inutil na tulad mo. Kahit hanapin mo pa ang lahat ng espiritong hayop sa buong lupain ng Wanshu, wala ring silbi. Talaga ba? Napuruhan talaga siya ng utot ng isang higanting elepante sa mataas na antas. Ano ba ang nangyayari? Nasa klinika ba ako ng mga alagang hayop? 20 itlog lang naman ang kinain ko. Pagod ka na agad. Ito ba ay paglalakbay sa ibang mundo? Ang dating may-ari ng katawan ay tinamaan ng utot ng isang elepante at tuluyang bumagsak. Pero ako pa ang nakapulot ng pagkakataong mabuhay muli. Sandali. Napakatalino at likas kang mahusay. Pero pinilit mong makipagkontrata sa isang espiritong hayop na mas mataas ang antas. Ngayon, ang espiritong ubod mo ay nadurog. At tuluyan nang nawala ang posibilidad na mapaamo ang mga hayop. Nabawi ko nga ang buhay ko. Pero ang espiritong ubod ko ay naging abo. Ang simula pa lang na ito ay para bang antas ng impyerno. Niloloko ba ako ng mundong ito? Himala at nakabangon ka pa. Isang espiritong hayop lang ang umutot sa iyo. At nawalan ka na agad ng malay, walang silbi kang basahan. Kahit buhay ka pa, nakakasagabal ka lang. Luchen. Lahat ng espiritong hayop sa mundo ay naghahanap ng mabuting amo na mapaglilingkuran. Wasak na ang espiritong ubod mo. Sa buhay na ito, wala ka ng pag-asang mapaamo ang mga hayop. Bakit nakaupo ka pa rin sa teritoryo ng sektang Kinglan? Umalis ka na agad sa alyansang Wanshu. Ibigay mo ang plaque ng titulo ng lupain ng sektang Kinglan. Kapag ibinigay mo ito, mapapanatili mo pa ang kaunting dangal. Napakabait naman ng grupo ng mga taong nananapak sa nakadapa na. Sa salita, pang-insulto lang. Pero ang totoo, gusto lang nilang pumatay at agawin ang lupain. Mga kapatid na espiritong hayop, may nais ba sa inyong sumama sa akin pabalik sa sektang Kinglan? Sagutin na ang pagkain at tirahan. May espiritong butil sa bawat kain. May sariling kuweba at tirahan ang sekta. Hahaha. Kakain kayo ng tirang sabaw niya. Titira kayo sa butas niyang bahay na pinapasok ng ulan. Hahaha. Mas mabuti pang gumala sa lansangan kaysa sumunod sa kanya. Kahit papaano, walang pipilit sa inyong kilalanin ang isang munting cute na nilalang bilang amo. Isang pinunong wasak ang espiritong ubod. Bakit mo pa kinokolekta ang mga espiritong hayop? Para turuan silang magpakitang gilas at gumawa ng kung ano-anong palabas. Ipagbibili mo ba sila sa lansangan para mamalimos? Kayong mga sakim na materyalistang multo. Ang ibang naglakbay sa ibang mundo ay nagsisimula sa napakalalakas na kagamitan. Bakit sa akin napunta ito? Kahit ang mga espiritong hayop sa unang antas ay hindi ko mapasunod. Natukoy na nasa bingit ng kamatayan ang tagapagdala. Walang hanggang sistema ng pagbabalik ng mga banal na hayop. Aktibo na. Opisyal na ina-activate. Ay, hindi mo naman pwedeng sabihin ng ganito. Layunin ng system. Tulungan ang host na bumuo ng pinakadakilang sektang tagapagpaamo ng mga halimaw sa buong panahon. Pangunahing gamit isa. Magkaloob ng kahit anong bagay sa banal na hayop. Maaaring mag-trigger ng 1000 ulit na pagtaas at balik gantimpala. Pangunahing gamit 2. Malalagpasan ng banal na hayop ang hangganan ng antas nito. Automatikong makukuha ito ng host. 1000 ulit na balik gantimpala sa antas ng pagsasanay. Hindi ba ito yung diretsong pag-ikot pa itaas sa langit? May natukoy sa loob ng 100 metro na nakatagong espiritong hayop na may pambihirang talento. Host, pumunta agad upang makipagkontrata. Ito ay saan galing ang munting cute na ito? Wala man lang kahit kaunting espiritual na enerhiya. Inutil pala. Karapat dapat ka bang makipagkontrata sa harap ng Secmaster na ito? At makipagkontrata sa akin. Pero mukhang malambot naman ang balahibo. Katanggap-tanggap na rin. Bihagi na lang at gawing laruan na pantukod sa paa. Kahit papaano, mapapakinabangan din. Sinaunang Baizi. Nakatulog ang dugo ng lahi. Kasalukuyang kalagayan. Hinahabol ang mga mangangaso ng halimaw. Malubhang na sugatan at palaboy. Laruan na pantukod sa paa. Karapat dapat ba kayong ito ang pambihirang makita kahit minsan sa loob ng 10,000 taon. Ang sinaunang banal na hayop na si Baizi. Napakarami ninyong mangmang na walang pagkilatis. Sarili ninyong itinulak palayo ang banal na hayop. Munting kasama. Gusto mo bang sumama sa akin? Isang inutil na halos wasak ang espiritual na pundasyon. Nahirap nang iligtas ang sarili. Kinokolekta mo pa ang ganitong baldadong hayop. Ang bagay na ito ay hindi man lang umabot sa dilaw na antas. Kahit anong pilit, aalagaan mo. Sayang lang sa pagkain. Ano bang pakialam mo? Hindi ba pwedeng tumulong lang ako? Sa simula pa lang, nakapulot na agad ng banal na hayop. Tapos nag-aalala ka pa kung mabubuo ang pinakadakilang sektang tagapagpaamo ng mga halimaw.
Ngayon, mayroon na akong mga halimaw na nakakontrata sa akin. Tingnan natin kung sino pa ang mga ngahas na paalisin ako. Pagkalipas ng 3 buwan, ang magiging dakilang paligsahan ng mga halimaw. Mga espiritong hayop na nasa antas ng lupa pataas lamang ang may kwalipikasyong lumahok. Sa oras na iyon, titingnan ko kung paano ka mapapahiya sa harap ng lahat. Ang munting cute na ayaw namin. Itinuring mo pang kayamanan. Sige, ayos lang. Ituring na lang nating binigyan kita ng dagdag nakabuhayan sa loob ng 3 buwan. Para hindi kita palayasin ngayong araw. Alyansang Wanshu. Baka sabihin nilang inaapi namin ang mahihina. Dahil gustong-gusto mong mamulot ng mga basura. Sa iyo na ang lahat ng ito. Pakainin mo sila ng gamot na ito. Pakainin ang mga mababang uri at inutil na halimaw. Bagay na bagay ka sa inutil na Secmaster na ito. Talagang itinadhana kayong magsama. Walang hiya, baliw na baliw ka talaga. Sa mga mababang antas na espiritong hayop, pinapakain ang sumasabog na elixir para piliting tumaas ang antas. Kapag nagtagumpay, aangkinin bilang sarili. Kapag napinsala, itatapon na parang basura. Kung kailan saan na lang itinatapon. Ang mga batang ito, manatili kayo rito. Sa huli, iisa lang ang patutunguhan ninyong 3. Ayos na. Dagdagan lang naman ng kaunting pagkain. Isama mo na rin at dalhin pabalik. Kung gusto mong kunin, kunin mo. May nakatagong katangian ang natukoy. Pulang apoy na vermilyon na ibon. Nasa kalagayan ng pagkakatulog ang dugong espiritu. Kasalukuyang kalagayan. Nilipol ng angka ng mga itim na dragon. Malubhang na sugatan si Mianhua. Talaga ba? Para bang may bumabagsak na biyaya mula sa langit. Kakapulot ko lang. Ngayon, may isa na naman. Nasisiraan na ba siya ng bait? Bakit siya nangunguha ng napakaraming cute na nilalang? Huwag mong sabihing matapos masira ang ugat ng espiritu niya. Pati utak niya nasira na rin. Mga hayop ba talaga ang kinokolekta niya? Malinaw na 2 kayamanan ang napulot niya. Talagang jackpot siya. Luchen. Pinapayuhan kitang huwag munang matuwa, Luchen. Ang seremonya ng pagpili ay simula pa lamang. Ang malaking paligsahan ng Wanshu makalipas ang 3 buwan. Ang magpapasya sa magiging kapalaran ng sektang Kinglan. Kapag hindi ka makapaglabas ng karapat-dapat na lakas sa pakikipaglaban, hindi mo mapapanatili ang posisyon mo bilang pinuno ng sekta. Ganoon pa rin ang kahihinatnan. Wala nga siyang ugat ng espiritu. Pero kumuha pa siya ng isang bunton ng walang kwentang mga hayop. Paano niya sila sasanayin? Mga halimaw na espiritong nasa ranggong lupa. Kung magawa nga niya iyon. Ako, si Chu Heng, ay kakain ng tain ng nakatayo sa ulo sa harap ng lahat. Mga hayop lang. Naglalakas loob ka pang magpakita ng ngipin sa akin. Dahil ganoon katibay ang paniniwala mo. Taya kung hindi ako makapagsanay ng halimaw na espiritong nasa ranggong lupa. Kung ganoon, may lakas ka bang tumaya? Ano ang gusto mong itaya? Pagkalipas ng 3 buwan, kung dadalhin ko ang mga halimaw na espiritong nasa ranggong lupa o mas mataas pa, para sumali sa paligsahan, hindi ka lang kakain ng tain ng nakatayo sa ulo. Luluhod ka rin dito, at sisigaw ng 3 araw. Si Luchen ang tatay ko. Wasak na ang ugat ng espiritu niya. Kahit dumating pa ang pinakamakapangyarihang Diyos, hindi niya mapapabago ang mga hayop na ito. At may angat sa ranggong lupa. Paano kung ikaw ang matalo? Ganoon din ang gagawin ko. Bakit kailangan mong maglagay ng ganitong katawa-tawang pusta? Ikaw rin ang naghahanap ng kahihiyan. Kung gusto mong magpakaastig, wag naman sanang ganito. Tama. Matigas ang ulo na parang 3 pato. Kahit ikaw, hindi ka rin naniniwala sa akin. Sige, tumaya tayo. Hindi na ako makapaghintay na makita kang lumuhod at magmakaawa. Sa malaking paligsahan makalipas ang 3 buwan, ang mga halimaw na espiritu ng sektang Kinglan ay tiyak na magiging numero. Sa ngayon, para tayong langaw na nakatali sa iisang lubid. Paano mo nagagawang saktan ang kakampi mo? Aray, aray, aray. Kumalma kayong lahat. Isa kang sinaunang banal na hayop. Isang vermilyon na ibon. Hindi ka naman tandang sa bukana ng baryo. Dapat ay mas elegante ka naman. At ikaw naman. Bakit kailangan mo pang ipaglaban ang pride mo? Magkakampi tayong lahat. Umatras ng kaunti at luwag ang mundo. Nagugutom ka ba? Pero wala akong makain sa katawan ko. Kaya kailangan kong bumalik agad sa sektang Kinglan. Kahit lugmok na ngayon, ang dating may-ari nito ay henyo pa rin sa pagkontrol ng mga halimaw. Kahit payat ang kamelyo, mas malaki pa rin ito sa kabayo. Siguradong marami pa ring mahahalagang bagay sa loob. Mga walang hiya. Sinamantala pa talaga ang kaguluhan para manloob. Nilimas ang sektang Kinglan nang walang itinira ni isang gamit. Wala man lang silang iniwang daan para mabuhay. Ano na ang gagawin ko? Kaya kong magtiis, pero hindi ang bata. Nakita ko na. Medyo inaamag lang. Kahit marumi, pwede pa rin kainin. Walang mangyayari. Ahem. Talagang wala nang makain sa bahay. Ito na lang ang natira. Kumain ka muna para mailaman ang tiyan mo. Aking munting ninuno. Kahit isang kagat lang muna. Ayos ba? Kapag yumaman na ako, araw-araw kitang bibigyan ng masasarap na pagkain at mamahaling inumin.
Kapag hindi ka kumain, paano ma-activate ang sistema? Ayan, tama nga. Nakita ang tagapamahala. Nagbibigay ng mababang uri ng ligaw na prutas. Na-activate ang 1,000 ulit na pagbabalik. Nakatanggap ng mahiwagang prutas na nag-iipon ng espiritu. 50 ulit. Grabe. Sobrang bilis naman ng sistemang ito. Pumasok agad sa account. Sige na, wag mo nang kainin yan. Binigyan talaga tayo ng amo ng mahiwagang prutas na nag-ipon ng espiritu. Ang tanga mong amo. Sa wakas, may silbi ka rin. Sino? Sino ang nagsasalita? Huwag ka nang maghanap. Nasa harap mo lang kami. Kami iyon. Amo. Nakakapagsalita pala kayo. Magkaiba kami. Sa mga karaniwang hayop, basta hindi malubhang nasugatan. O napinsala ang espiritual na kamalayan. Kaya naming magsalita. Sabi ko na nga ba, ibig sabihin, kulang lang ako sa karanasan at nasanay sa kakaiba. Amo, maraming salamat po. Ngayon lang ako unang nakakain ng ganito kasarap na prutas. Huwag ka nang mahiya sa akin. Responsibilidad kong alagaan kayo hanggang dulo. Munting regalo lang ang mga ito. Marami pang mas magagandang bagay sa hinaharap. Kahit hindi naman pambihira ang prutas na ito. Hindi rin ito basta-basta. Pero, dahil hindi ka nagdamot o nagtago ng anuman, masasabi kong mapagbigay ka. Kaya ang banal na halimaw na ito ay mapipilitan na lang na magsabi ng salamat. Maraming salamat sa kabutihang loob mo, dakilang banal na halimaw. Ayos lang ba kung tawagin kitang Mianhua? Gustong gusto ko. Salamat, amo. Ako naman. Bilis, sabihin mo na. Maghanda ka para sa pangalan ng banal na halimaw na ito. Anong pangalan ang yayanig sa langit at lupa? Isang napakagandang pangalan. May naisip na ako. Pula sa loob ng puti. Iyan ang ipapangalan mo. Wu Huaru. Anong klaseng pangalan iyan? Hindi ako sang-ayon. Hindi man lang maganda pakinggan. Aray, aray, aray. Huwag kang mainitin ang ulo. Para sa akin, maganda naman. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Mianhua. Talaga. Magaganda lahat ng pangalang ibinibigay ng amo. Hihi. Sige na, sige na. Iyan na ang final. Pampabusog lang ang prutas ng espiritu. Makakadagdag lang ito ng kaunting enerhiyang espiritual. Kung gusto nating tuluyang mapagaling ang mga sugat ninyo, kailangan pa ng angkop na banal na gamot. Banal na gamot. Di ilabas mo na agad. Nakita mo rin naman. Sa lagay ng sektang ito ngayon, kapos na kapos tayo. Mas malinis pa ang bodega kaysa mukha ko. Wala tayong magagawa kundi swertehin sa likod ng bundok. Baka sakaling may mahukay tayo. Mga halamang espiritual na pwede pa nating gamitin. Hindi man maganda ang antas. Pansamantala, pagsaluhan na lang natin. Mga banal na gamot na antas dilaw. May silbi kaya ang mga ito. Kainin muna natin bago magusga. Nakita ang tagapamahala. Nagkaloob ng banal na gamot na antas dilaw. Na-activate ang 1,000 ulit na pagbabalik. Nakakuha ng 10 halamang nagpapalusog ng kaluluwa na antas lupa. Pampagana lang pala iyon. Tikman ninyo ito. Banal na gamot na antas lupa. Napakamahal ng bagay na ito. Talaga bang ibibigay mo lahat sa amin? Ano pa ba ang gusto mong mangyari? Hindi ko naman makakain ang mga damo. Itatabi ko ba para gawing dekorasyon? Hindi na talaga masakit ang katawan ko. CJ, aminado akong may ibubuga ka. Amo, mas gumaan na ang pakiramdam ko. Parang may ingay sa banda roon. Natukoy ang nakatagong target na may angkop na katangian. Tagapamahala, kumilos ka agad. May banal na hayop na namang dumating. Naku, parang nasundot ko yata ang pugad ng mga banal na hayop. Tulong! Tulungan ninyo ako. Isang sentrong buntot na diwata. Ang banal na hayop na mapalad mula sa alamat. Hindi ko akalaing lalabas ito sa ganitong lugar. Kainin mo muna ito. Malubha ang mga sugat mo. Kakaiba. Bakit hindi pa rin bumubukas ang mga mata niya? Ang mga mata ko ay kinutkot at ginawang gamot. Kahit mga mata ng espiritual na hayop, kinukuha para gawing gamot. Wala na silang konsensya. Isang tunay na banal na hayop, ang ginawa nilang ganito, para lang sa kaunting antas ng kapangyarihan. Kahit anong kasuklam-suklam at malupit na gawain. Kaya nilang gawin. Nakakakita na ako. Gagamit ako ng kapangyarihan ko para pansamantalang tulungan ka. Na maibalik ang paningin mo. Pero sandali lang itong tatagal. Maraming salamat. Nakakakita na ulit ako. Sasama ka ba sa akin pabalik sa sektang Kinglan? Makakaisip ako ng paraan. Para pagalingin ang mga mata mo. Susundan ko ang amo. Ngayong magkakasama na tayo. Hindi ba dapat bigyan din siya ng pangalan? Ikaw pa ang nagpapaalala sa akin. Dajina lang ang itawag mo sa akin. Ha 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 ha. Ako.
Pero, lalaki ako, Isa ka lang namang munting soro. Hindi rin naman halata kung lalaki ka o babae. Sino bang nagsabing hindi pwedeng daji ang itawag sa lalaking soro? Nga, mas espesyal nga sa ganoon. Parang ganoon na nga, parang may punto ka rin. Sige, susundin ko na si amo. Ngayong nahanap na natin ang espiritual na gamot. Bumalik na tayo sa mansyon. Buong araw tayong nagpagod. Magpahinga muna tayo ng maayos. Simula bukas, formal na tayong magsasanay. Paghahanda para sa paligsahan ng libo-libong hayop makalipas ang 3 buwan. Lahat ng ipinapakain sa amin ni amo ay di kalidad. Siguradong maganda rin ang matitirhan natin. Sige na nga, aasahan ko na lang. Naayos ko na ang lahat kanina pa. Mga hayop na may 2 paa. Niloloko mo ba kami? Hindi ito seryoso, di ba? May dahilan si amo sa ginagawa niya. Siguradong may malalim siyang dahilan. Ayos din ang kubong pawid. Mahangin. Amo, pwede ba akong matulog kasama mo? Bakit? May separation anxiety ako. Ito ba ang problemang dapat taglayin ng isang lalaking soro? Talaga bang ganyan ang sakit mo? Pumasok ka na at tingnan mo. Baka may naghihintay na sorpresa sa loob. CJ! Bigla ka bang yumaman? Gustong-gusto ko ang kwartong ito. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang kwarto. Sinabi ko nang may sorpresa. Hindi ko kayo niloloko, Alam na namin. Tama talaga ang pagsunod kay amo. Sistema. Ayusin mo rin ang buong bahay ko. Sinusuportahan lamang ang pagbabalik ng mga bagay na may kaugnayan sa banal na hayop. Pribadong espasyo ng may-ari. Ay wala sa saklaw ng serbisyo. May kinikilingan ka naman. Nakatira sa mansyon ang alaga. Pero sa sirang bahay nakatira si amo. Makatarungan ba iyan? CJ. Sige, makikitulog ako sa kwarto ng banal na hayop. Ayos na ito, di ba? Woohoo! Iyong. Pag-usapan natin ang isang bagay. Dito ako matutulog ngayong gabi. Humanap ka ng sarili mong matutulugan. Huwag mong gambalain ang pahinga ng banal na hayop. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo nakikialam sa buhay ng isa't isa. Hindi ka ba naiinitan? Ako nga, medyo nilalamig. Mahilig talagang magpakitang gilas ang mayayaman. Kahit tag-araw, hindi na kailangang magbukas ng aircon. Walang swerte sa buhay ang taong ito. Ang espiritual na enerhiya ng banal na hayop na ito ay hindi makukuha ng iba kahit magmakaawa sila. Wala akong ganoong swerte. Mianhua. Sobrang tigas ng kama ko. Dito ako matutulog ngayong gabi. Amo, sa kama ka matutulog. Ayos lang sa sahig. Ang batang ito, marunong talaga umunawa. Anong ingay iyon? Akala ko may nagpaparamdam na multo. Humihilik ka. Ha? Patawad, amo. Sinubukan kong pigilan. Para hindi makagawa ng ingay. Bata pa kasi, mahimbing pa matulog. Iyan ba ang tawag mong paghilik? Lumipat na lang kayo ng lugar. Makikitulog ako rito ngayong gabi. Hindi kita abalahin, amo. Halika rito. Isa kang lalaking soro. Lalaki sa lalaki, bawal ang halik. Likas sa lahi ng mga soro ang mapalapit sa mga tao. Hindi ko na mapigilan. Sige na, sige na. Ako pa ang pumunta rito ng walang dahilan. Babalik na lang ako sa kwarto ko at doon matutulog. Aray. Kayong mga hayop na nakatayo sa 2 paa. Nasikatan na ng araw ang puwitan ninyo. Hindi pa rin kayo bumabangon. Magpapahusay pa ba kayo o hindi? Huwag kang mag-alala. Hindi ko makakalimutan. Sobrang tigas ng higaan, isang gabi akong hindi nakatulog. Kailangan ko pang gumising ng maaga para bantayan ang pagsasanay ng mga banal na hayop. Ni medalya ng huwarang manggagawa, wala man lang kayong ibibigay. Medyo mahirap nga itong ipaliwanag. Ito ang pinakamamahal kong koleksyon. Lihim naman walang pagsasanay ng mga banal na hayop. Ngayong araw, ipapasa ko ito sa inyo. Sundin ninyo ang mga tagubilin at magsanay. Lihim na paraan ng nag-aapoy na pulang balahibo. Ihagis ang sarili ninyong mga balahibo sa apoy. Sunugin ang mga ito. Paulit-ulit na pinapanday at nililinis. Sa huli, magiging banal na apoy. Hoy! Ikaw mismo ang sumulat ng lihim na paraang ito, ano? Hindi ba? Nahuli agad ang kalokohan ko. Pamamaraan ng misteryosong anyong nagbabago. Ituon ang isip at titigan ng mabuti ang isang bagay. Pagkatapos, magpaputok ng sinagmula sa mga mata. Ito. Seryoso bang pagsasanay ang tawag ninyo rito? Parang wala pa akong nakitang ganito dati. Ganito kasi iyon. Siyempre, tunay ito. Kayong mga hayop na nakatayo sa 2 paa.
Niloloko mo lang kami. Kapag hindi mo kami binigyan ng ibinalik na gantimpala, maubos na ang tiwala namin sa iyo. Nagbigay ng mababang uri ng sulat kamay na lihim na manual. Na-trigger ang 1,000 ulit na pagbabalik. Nakatanggap ng lihim na manual ng pagsasanay na antas lupa. 3 ulit. Ay, pasensya na. Maling dala ko. Iyon kanina ang kwentong isinulat ko. Ito ang tunay na lihim na manual ng mga banal na hayop. Lihim na manual na antas lupa. Kapag natutunan natin ang pamamaraan sa manual, maibabalik natin ang tunay nating anyo. Kung ganoon, ibig sabihin, magkakaroon na rin ako ng 9 na buntot. Hindi sapat ang lihim na manual lang. Maglinang kayo habang nakababad dito sa bukal ng espiritual na enerhiya. Mas mabilis ang resulta, kalahati ng pagod, doble ang ganti. Bukal ng espiritual na enerhiya ang tawag mo rito. Hindi ba ordinaryong tubig pampaligo lang ito? Kailan ba ako nagsinungaling sa inyo? Naniniwala rin ako kay Amo. Nagbigay ng ordinaryong malinis na tubig. Na-trigger ang 1,000 ulit na pagbabalik. Nakatanggap ng espiritual na bukal na antas emperador. Wow! Sinusubukan ko lang kayo kanina. Ganoon na lang ang tiwala ninyo sa akin. Ito ang tunay na bukal ng espiritu. Kahapon, puro damo lang ang lugar na ito. Bakit biglang nagkaroon ng bukal? Baka ikaw ang nagkamali ng tanda. Magpursige na kayo sa paglinang. Nalampasan na namin ang antas lupa. Batayang espiritu. Sa wakas, nakabalik na siya. Nalampasan na ng Amo ang antas. Mula ngayon, wala nang espiritong hayop na mababa sa antas langit, na dapat naming katakutan. Kapag nalampasan ng Amo ang antas langit, ganun lang pala kadali. Mga hayop na naglalakad sa 2 paa. May kaunting talento rin pala. Isang nilalang na kayang apihin ng kahit sino. Pero ang kapangyarihan ng banal na hayop, ay 10 pa lang ang nailalabas. At malayo pa iyon sa sapat. Mas lalakas pa ako. Mukhang may mga taong hindi na makapaghintay. Ibigay ninyo ang hayop na iyon. Kung hindi, raragasin ko ang bulok ninyong bundok. Nahanap talaga ng mga taong ito ang lugar na ito. Sino ba ang mga taong ito? Mga mangangaso sila ng patrolya. Ang trabaho nila ay pahirapan at patayin ang mga espiritong hayop. Pagkatapos, kinukuha ang mga kaluluwa para gawing sandata. At ibinebenta sa napakamahal na halaga. Napakalupit ng kanilang pamamaraan. Tingnan mo ang sinapit mo. Sila ang may kagagawan yan. Gusto mong galawin si Mianhua. Lampasan mo muna ako. May 2 pa palang hayop. Ha ha ha. Ayos, kukunin na rin namin kayong lahat. Ihawin namin kayo mamayang gabi bilang pulutan ng mga kapatid. Sa tingin ninyo, mga banal na hayop na nakalampas sa antas lupa. Hindi ito laro. Ha! Kung ganoon, ipaubaya ko na kayo sa kanila. Sakto, kailangan ko ring mag-unat ng mga buto. Kasapi ako ng kampo ng pangangaso sa langit. May dala kang 3 mababang uri ng hayop. At naglakas loob ka pang hamunin ako. Kampo ng pangangaso sa langit. Sa paningin ko, isa lang kayo. Sa mga hamak na puwersa, isang nilalang na wasak ang batayang espiritu. At may gana pang magsalita. Ibigay ninyo ang mga hayop na ito. Baka sakaling maiwan ko pa ang buong bangkay mo. Mabuti na lang, binabalaan ko kayo. May oras pa kayong tumakbo. Ha 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 ha. Ha ha ha. Tumakbo. Ikaw ang dapat tumakbo, loko. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang? Natawagin ang mga alaga ko na mga hayop na may 2 paa. Ito. Paano ito naging posible? Paano magkakaroon ang isang maruming ibon ng ganito kalakas na banal na apoy? Hindi pa tapos. Anong klaseng halimaw naman ang soro na ito? Ulitin ko ang tanong ko. Sino ang dapat tumakbo? Sinaktan ninyo ang espiritong hayop ko. At gusto mo pang tumakbo. Ang pangit mo na nga. Pero ang ganda naman ng pangarap mo. Hindi mo ako pwedeng patayin. Naipadala ko na ang balita. Kapag nakatanggap ng balita ang kampo ng pangangaso sa langit, wawasakin nila kayong lahat, pati ang mga alaga ninyo. Akala mo ba matatakot ako sa pananakot mo? Mianhua. Sinumang mangaha sa sektang Kinglan. Kahit gaano kalayo parurusahan. Kanina kung makasigaw kayo, akala mo kayang durugin. Nasaan na ang tapang ninyo laban sa sektang Kinglan? Bakit biglang nanghihina ang mga tuhod ninyo? Parang noodles na lang. Sakto naman. Amo, likas akong ayaw sa mga taong ito. Ang mga taong ito, bakit mo pa sila kinakausap? Hindi ba't madalas nilang pahirapan? Ang mga inosenteng banal na hayop. Basta mapabalik ninyo ang mga iyon. Sa 3 siklo ng muling pagsilang, palalampasin ko ang buhay ninyo. Hindi namin kaya. Pakiusap, patawarin ninyo kami. Hindi na talaga kami mangangahas. Huli na para humingi ng tawad. Tama. Amo, narito na ang lahat ng nasamsam namin. Pati ang mga ito. Amo, angas ko ba? Angas, pati ang mga banal kong hayop angas.
Para saan ang mga tabletang espiritual na ito? Marami kang mapagagamitan yan. Ito, makadaragdag ito sa lakas ninyo. Makababawi naman ito ng inyong enerhiya. Masarap. Nagbibigay ako ng 3 tabletang pampanumbalik ng enerhiya. At 3 tabletang nagpapalakas ng dugo. Kung masarap, dagdagan ninyo ang kain. Mas mabisa ang mga ito. Mga gamot na nasa antas ng langit ang mga ito. Bakit ngayon mo lang inilabas? Ba't nagmamadali? Hindi naman makapagdudulot ng katabaan ang isang kagat. Talagang tumaas ng husto ang lakas natin. Ang sarap sa pakiramdam. Nawala lahat ng pagod mula sa laban. Parang kaya ko pang makipagsuntukan. Bumalik muna tayo sa sekta para magsanay ng mabuti. Pagkalipas ng 3 buwan, gaganapin ang paligsahan ng 10,000 hayop. Marami pa kayong pagkakataong maglaban. Ganito pala kasaya ang magpalaki ng alaga. Gusto ko sanang ibigay sa kanila ang lahat ng magagandang bagay. Ano pa kaya ang maibibigay ko sa kanila? May naisip na ako. Grabe, ang bilis niyang umabot. Sa kalagitnaan ng antas ng lupa. Ang hayop na ito na nakatayo sa 2 paa. Mukhang walang kwenta. Pero mukhang maaasahan naman pala. Bakit hindi pa bumabalik si Amo? Gusto ko pa naman sanang sabihin agad sa kanya. Ang magandang balita tungkol sa pag-angat ng antas. Huwag nang magbabad, tama na. Mga damit na ipinagawa ko para sa inyo. Kapag isinuot ninyo, dodoble agad ang bilis ng pagsasanay ninyo. Isa bawat isa, huwag mag-agawan. Isa bawat isa, huwag mag-agawan, may para sa lahat. Kailangan ba talaga naming isuot? Siyempre, ginawa ko ang lahat ng ito para sa pagsasanay ninyo. Huwag ninyong bigyan. Ang lahat ng pagsisikap ko para sa inyo. Kung ganoon, kukunin ko ang isang ito. Ayos. Akin na ang nasa gitna. Ang mga damit na ibinigay sa atin ni Amo. Hindi ba maganda? Napakaganda. Nakakuha ng 3 higanting baluting espiritual na nasa antas ng langit. Amo. Parang wala akong naramdamang paglakas ng enerhiyang espiritual. Ikaw talagang hayop na nakatayo sa 2 paa. Sinadya mo kaming lokohin para maisuot ito. Pangit ang damit na ito, hubarin ko na. Huwag mo munang hubarin. Kapag natapos ninyo ang 3 pang maliliit na misyon, bibigyan ko kayo ng isang bagay. Na tunay na kayamanan. Ano na namang pakulo ang iniisip mo? Sige, magsalita ka. Anong misyon? Kaya sa pagkakataong ito talagang tunay na kayamanang sulit sa halaga. Ano sa tingin ninyo, madali lang, di ba? Isang beses lang naman. Kapag niloko ninyo kami, lagot kayo. Ha. Iyan ang tamang timpla. Gumagapang sa dilim, ha. Mga minamahal kong nasasakupan, maaari na kayong tumayo. Ha. Ang hilagang silangan ang aking bayan. Tama na. Hindi na ako makahinga sa kakatawa. Ngayon, maaari nang ilabas ang magagandang bagay. Di ba? Ahem. Heto, para sa inyo. Mukha mang wasak na wasak ang sektang Kinglan. Marami-rami rin palang magagandang bagay dito. Amo, ang tawag dito ay hindi pagpapakitang yaman. Sige na, wag nang magpatumpik-tumpik. Magpunta na kayo at magsanay. May ilang banal na hayop na lumagpas na sa antas. 1,000 ulit na balik sa pagsasanay sa antas lupa. Kasalukuyang nasa kalagitnaan ng antas langit ang tagapagsanay ng mga hayop ng sistema. Bakit kalagitnaan pa lang? Patawad, Amo. Hindi ako nakalagpas sa huling yugto. Napag-iiwanan ko kayong lahat. May bukal ng espiritual na enerhiya at baluti ng pagtitipon ng enerhiya. Walang dahilan para maging ganito kabagal. Hindi ako nakakakita. Hindi ko matantiya ang ritmo ng daloy ng espiritual na enerhiya. Palagi akong kalahating kumpas sa likod. Ayos lang, Amo. Magsanay lang ako ng ilang araw pa. Nakalimutan kitang tanungin kanina. Maaari pa bang gumaling ang mga mata mo? Ipinanganak akong may mga matang nakakakita ng karunungan. Nakikilala ko ang espiritual na enerhiya at natutukoy ang mga kayamanan. Nang matuklasan ito ng pinuno ng sektang Shaishen, kinuha niya ang mga mata ko at ginawang eliksir na nakakaugnay sa mga espiritu. Anong klaseng pinuno ba iyon? Kaya niyang gumawa ng gayong kasuklam-suklam na bagay. Kinuha ang mga mata ko para gawing eliksir. Napakalupit at napakasama nila, Amo. Babalikan natin ang hustisyang ito. Hindi maliit ang puwersa ng sektang Shaishen. Marami silang espiritual na hayop na nasa antas lupa. Baka mayroon pa silang nasa antas langit. Nasa antas lupa rin kami. Kapag totoong naglaban tayo, hindi pa tiyak kung sino ang mananalo o matatalo. Natural lang iyon. Mayroon kayong pangingibabaw ng dugo laban sa karaniwang espiritual na mga hayop. Huwag kang mag-alala, Amo. Poprotektahan ko kayong lahat. Pumunta tayo sa sektang Shaishen. At bawiin ang mga mata ni Daji. O, sino kaya ang kumakatok sa pintuan ko? Hindi ba ito ang sektang Kinglan? Na ang espiritual na pundasyon ay nadurog na. Ang pinuno nito. Dinala pa ang 3 munting kaibig-ibig na halimaw. Pumunta ka sa sektang Shaishen. Para magbantay sa pintuan. O para mamalimos ng pagkain. Talagang may pakaya kong hingin. Luchen. Kung tama ang pagkakaalala ko. Sa entablado ng paligsahan ay nahilo ka matapos tamaan ng dumi ng elepante. Parang asong nawala ng amo. Muntik ka ng palayasin. Ikaw ang taga-alyansang Wanshu, di ba? Bakit ngayon ay dala mo ang 3 munting kaibig-ibig na halimaw? Gusto mo yatang pumunta sa sektang Yuming. Para mabawi ang dangal nito. Ha. Cute na nga ang munting nilalang.
Tapos iyan pa ang dala mo. Ay, akala ko ba kung anong kayamanang dala mo? Hindi ba iyan ang ibong kumain ng pumutok na pildoras ng espiritu? Noong isang araw, matigas pala ang buhay mo. Itong bulag na soro. Kahit hinukay na ang mga mata, hindi pa rin namatay. Ibig sabihin, sa iyo pala siya sumanib. Luchen, huwag ka na lang maging pinuno ng sekta. Maghanap ka na lang ng kalakal na basura. Hahaha, tigilan mo nga ang kabubuhan. Ikaw ang mukhang basura. Mukhang hindi tayo makapagsalita dahil sa hayop na iyan na may dalawang paa. Parang ayaw niya tayong magsalita. Alam ko na. Nakalimutan mo na ang bilin ko. Kayong lahat. Marunong pala kayong magsalita. Banal na hayop ito. Tinawag ka ng bobo, ayaw mo pa ring umamin. Isang marangal na banal na hayop. Ginawa mong ganyan ang itsura. Karapat dapat ka pa bang tawaging tagasanay ng hayop? Akala mo ba ang sektang Yuming ay lugar na pwede mong pagharian? Ngayong araw, gagawin ko talaga ang gusto ko. Ano ang magagawa mo sa akin? Hanapin mo si San. Gawin mong pulbos ang batang ito. Pati ang munting cute niyang kasama. Durugin silang lahat hanggang maging laman. Mianhua, samahan mo siyang maglaro. Iyan ang utos ng amo. Mukha lang maganda pero walang silbi. Heto, paano nangyari ito? Anong klaseng halimaw iyan? Isang atake lang. Pero napabagsak ang bakal na likod na nasa antas ng lupa. Walang silbing munting cute. Libre ka na nga sa napakaraming pildoras ng espiritu. Pero hindi mo man lang matalo ang isang sirang tupa. Hindi ako makapaniwala. 3 munting cute. At akala mo kayang baguhin ang mundo. Sa ganyan kaliit na kakayahan. May gana ka pang magpakita ng yabang. Bakit hindi na kayo makalipad? Hindi ba kanina lang ang lakas ng ingay ninyo? Mga nasa kalagitnaan ng antas ng lupa ang mga ito. Ang makamandag na ahas at ang agilang itim na hangin. Hindi man lang nakasalo ng isang atake. Takot ang basura, aba, huwag kang umarte. Sugod. Ano ang hinihintay ninyo? Sugod kayong lahat. May 12-dosenang tagasanay ng hayop ang sektang Yuming. At napakaraming espiritong hayop sa ilalim ng aming utos. Bakit kami matatakot sa 3 munting cute? Pero, pinuno ng sekta. Ang natitira nating espiritong hayop ay hanggang huling antas lang ng misteryosong antas. Bakit hindi na nila ako sinusunod? Hindi kami nangangahas, hindi talaga. Huwag kayong magkunwaring matapang. Kung ayaw ninyong maglaho ang inyong mga kaluluwa, bumangon kayo agad. Huwag ninyong kalimutan na ang mga pildoras ng buhay ninyo ay nasa kamay ko pa rin. Gagamitin ang pildoras ng buhay para kontrolin ang sarili ninyong espiritong hayop. Karapat dapat pa bang tawaging tagasanay ng hayop ang ganyang tao? Ikaw, hindi ba nawasak ang pundasyon ng iyong espiritu? Paano ka naging tagasanay ng hayop sa makalangit na antas? Munting karamdaman lang iyon. Maayos na ako ngayon. Hindi, impossible. Maawa ka, pinunong Lu. Hindi ko dapat ikaw sinalungat. Hindi ko dapat hukayin ang mga mata ng soro na iyon. Malawak ang pangunawa mo. Huwag mo na akong pagdiskitahan. Ang ganyang bagay ay para sa isang banal na nilalang. Isa lamang akong karaniwang tagasanay ng mga hayop. Kaya ang sinumang mananakit sa espiritong hayop ko, buhay niya ang kapalit. Luchen, ano pa ba ang gusto mo? Tatapusin kita. Hihingi rin ako ng tawad sa bangkay mo. Huwag kang lalapit. Nasa likod ko ang sektang Shaishen. Patayin mo na ako. Hindi ka palalampasin ng sektang Shaishen. Mali ako, seryoso, hindi na ako lalaban. Sektang Shaishen. Kahit dumating pa ngayon ang pinakamakapangyarihang nilalang sa langit, mamamatay ka pa rin. Ang sinabi ng hayop na may 2 paa kanina. Ang astig naman. Pero para sa akin, napakabanal pakinggan. Luchen, huwag kang masyadong mayabang. Tingnan mong mabuti kung ano ito. Ito ay isang pambihirang elixir na nagpapagising sa espiritu. Ginawa ito mula sa mga mata ng bulag na soro. Binabantaan mo ba ako? Ayoko lang kitang patayin. Palayain mo ako. Ibabalik ko ito sa iyo. Kung hindi, pareho tayong mawawasak. Sayang naman. Hindi na matutupad ang kahilingan mo. At tuturuan na rin kita ng leksyon. Ang isang mahusay na tagasanay ng mga hayop ay dapat marunong gumamit ng bawat mapagkukunan. Anong ibig mong sabihin? Huwag. Mga karaniwang hayop na walang espiritual na kapangyarihan ay pwedeng utos-utusan ng kahit sinong tagasanay ng mga hayop. Hindi mo ba naiintindihan ang simpleng prinsipyong iyan? Hindi magiging kawawa ang pagkamatay mo. Ang huling nagbanta sa akin. 2 metro na ang taas ng damo sa puntod niya. Salamat, amo. Sige na, sige na. Huwag ka munang umiyak. May kailangan pa tayong gawin. Amo, tutulungan din kita. Ilabas ang lahat ng mahalagang bagay mula sa sektang mundo ng mga anino. Halughugin ninyo ang buong lugar. Opo. Ayos na. Hindi na sayang ang pagpunta natin dito. Itago na ang lahat at dalhin sa sektang magagamit natin. Naging bundok na ang mga merienda sa bahay. Bakit pinupulot mo pa ang mga ito? Nakakaubos lang ng espasyo. Tama nga.
Hindi rin naman natin mauubos ang pera. Kapag kailangan ng pera, saka mo mapapansing kulang pala. Kapag may gusto kang bilhin balang araw, wala ka ng pera. Saka ninyo malalaman. Amo, kung gayon, ano ang gagawin natin sa mga espiritong hayop na ito? Lahat sila ay pinilit ni Zhaoli gamit ang mga elixir na kumukontrol sa buhay nila. Ibalik mo sa kanila ang mga elixir. At hayaan silang maging malaya. Bumalik na tayo sa sektang tahanan natin. Iayos muna natin ang laman ng supot ng imbakan. Pagbukod-bukurin ang mga mapagkukunan. Salamat, amo. Halos hindi na magkasya ang mga ito sa kwarto. Gustong-gusto ko ang lahat ng bigay mo, amo. Dahil gusto ninyo, dadagdagan ko pa ang mga iyan. Hindi naman ninyo ito. Ninakaw sa ibang lugar, ano? Mga munting utak talaga kayo. Ano ang isiniksik ninyo rito? Kung ano-anong kalat. Parang inilagay ninyo ang puso ninyo sa tiyan. Naniniwala kami sa aming amo. Ito rin para sa inyo. Regalong mababang langit na puno ng pagpino ng espiritu. Kayong dalawang hayop, hindi naman kami takot sa init. Bakit ka nagdala ng puno rito? Para ba espesyal na paypayan kami? Huwag mong sabihing panggatong ito. Kadalasan naman ay, kumakain kami ng espiritual na tableta at prutas. Hindi rin naman kami nagluluto. Anong klaseng? Tanga ba ang inaalagaan ko? Huwag na kayong manghula. Ang tawag dito ay puno ng pagpino ng espiritu. Kaya nitong dalisayin ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Napakalakas nito. Tumaas ng 30% ang sansa nating makalagpas sa antas ng langit. Hindi bababa sa 30%. Ayos na ayos. Kung ganoon, mabilis ko nang maabutan kayong lahat. Sige, subukan ninyo agad. Maglinang kayo. Babantayan ko kayo rito. Tama na ang paglilinang. Tingnan ninyo. Nakatulog ang dalawang hayop. Bihira ang ganitong pagkakataon. Ayaw ba ninyong gumawa ng kalokohan? Halimbawa, guhitan ang mukha niya. Parang hindi magandang ideya. Magagalit ang amo kapag nagising siya. Ano naman ang kinatatakutan mo? Dati, pinilit tayo ng dalawang hayop na iyon. Na magsuot ng mga katawa-tawang damit. Nakalimutan na ba ninyo? Ito. Ayaw mo bang makita? Kung ano ang magiging reaksyon niya? Gusto ko. Bilisan mo ang kilos. Talagang kakaiba ang dugong taglay ng sinaunang banal na hayop. Ang bilis ng pag-angat ng antas ay sobrang lupit. Isang antas lang naman ang tinaasan. Bakit parang sobrang saya mo? Ha. Ano ang tinatawanan mo? May kung ano ba sa mukha ko? Ikaw na mismo ang tumingin sa salamin. Malalaman mo rin. Grabe ka. Ginawa mo talagang pattern ng graffiti ang mukha ko. Kaninong ideya ito? Aamin na ako ng kusa. Bibigyan ninyo ako ng magaan na parusa. Woohoo! Ikaw pala. Paano mo nalaman? Kanina, niloloko lang kita. Ngayon, alam ko na. Sandali lang. Nalagpasan ko na ang antas ng langit. Ako rin. Pakiramdam ko kaya ko nang lumaban sa 10. Naabutan ko na rin kayong lahat. Nalampasan ng banal na hayop ang antas ng langit. 1,000 ulit na pagbabalik ng paglilinang. Kasalukuyang antas ng paglilinang ng host. Paunang antas ng banal na tagapamahala ng hayop. Napakabilis ng pag-unlad. Nalampasan na ng amo ang antas ng pagkadyos. Napakalupit talaga ng amo. Umabot agad sa antas ng pagkadyos. Aaminin ko, mahusay ka. Tanging may lakas na gaya mo. Ang karapat dapat maging amo ng banal na hayop na ito. Kung tutuusin, malaki ang utang na loob namin sa inyo. Ngayong bumalik na ang aming sigla at talino. Ang mga pasilidad. Kailangan nating ayusin ang sekta. At pagandahin itong mabuti. Ayusin ang sekta. Amo, ano ang plano ninyo? Silid ng paglinang ng mga pil. Hardin ng mga espiritong hayop. Gusto ko ng napakalaking hardin ng mga espiritong hayop. Ang alam mo lang ay maglaro. Dapat munang itayo ang silid ng paglinang. Kayong dalawa, tigil na sa pagtatalo. Sundin ang utos ng amo. Tama na ang pagtatalo. Silid ng paglinang ng mga pil. Hardin ng mga espiritong hayop. Walang pwedeng mawala kahit isa. Tama ang sinabi ng amo. Ang tunay na daan ay ang pag-unlad sa lahat ng larangan. Kung ganoon, magtulungan tayo. Pagbibigyan ko na kayo bilang banal na hayop. Tumulong ka naman. Kung ganoon, ayos na. Simula ngayong araw, ang sektang kinglan natin ay muling sisigla. Ano na namang malalim na sinasabi ang amo? Ano na namang malalim na sinasabi? Naglalaro na naman ng palaisipan ang dalawang hayop na ito. Ibig sabihin, ang sekta ay ipapagawa at papalamutya ng bago. Kapag makita ng mga bisita ang sirang bakura na ito, iisipin nilang ang sektang kinglan ay isang sekta ng mga pulubi. Pero, wala namang pumupunta sa sekta natin. Sa lalong madaling panahon, ang pintuan ng sektang kinglan ay yuyurakan na ng mga tao. Paparating na ang mga kaaway ninyo. Huwag kayong mag-alala, amo. Isinusumpa kong poprotektahan ko kayo. Na-appreciate ko ang malasakit mo. Pero hindi kaaway ang dumating. Kung gayon, sino? Bilangin ninyo. 2 buwan na kayong sumusunod sa akin.
Mukhang mahigit 2 buwan na. Malapit na ang 3 buwang palugit. Panahon na para pumunta sa malaking paligsahan ng mga halimaw. At ipakita sa kanila ang tunay na lakas ng sektang Kinglan. Kapag nanalo tayo sa laban na ito, marami ang darayo dahil sa ating pangalan. Kaya pala ninyo gustong baguhin ang sekta. Kung ganoon, kumilos na tayo. Perpekto. Ito ang tunay na karangalan na dapat taglayin ng isang sekta ng mga tagapagpaamo ng halimaw. Pupunta tayo sa malaking paligsahan ng mga halimaw. Talaga ba? Pupunta tayo sa malaking paligsahan ng mga halimaw. At dito tayo sasakay. Hinukay ba ito mula sa tambakan ng basura? Hinukay ba ito? Sobrang luma naman ito. Amo. Kahit paano kayo ay pinuno ng sekta kapag naglalakbay. Hindi ba ito medyo nakakahiya? Hindi rin matatag ang karwaheng ito. Kapag umandar ito, tiyak na maalog ng husto. Kapag ipinadala ito, libo-libong ulit ang balik na gantimpala. Siguradong mapapasilaw kayo. Ano ba ang alam ninyo? Mukhang sira ang karwaheng ito. Pero may lihim itong kapangyarihan. Sakto, ipamimigay ko na ito sa inyo. Bilang sasakyan sa paglalakbay. Sumakay na kayo agad. Hindi ako sasakay. Mas matatag pa kung lilipad na lang ako. Paano kung kalasin ito sa kalagitnaan ng biyahe? Kanino tayo maniningil? Hindi na talaga kayo nakikinig. Tama na ang gulo. Makinig kayo sa akin ngayon. Sobra ang konsumo ng espiritual na enerhiya kapag lumilipad ng mataas. Mas ligtas kung dadaan tayo sa karwahe. Magtipid kayo ng espiritual na enerhiya. Kailangan natin itong itira para sa paligsahan ng 10,000 halimaw. Kapag masyado kayong gumamit ng espiritual na enerhiya, baka hindi ninyo matalo ang mga espiritong hayop ng ibang grupo. Pagtatawanan na naman ako ng mga taong iyon. Susundin ko si Amo. Huwag kang mag-alala, Amo. Siguradong mananalo ako. Kami rin. Mukhang epektibo pa rin pala ang pagpapakaawa. Kakaiba. Bakit hindi nag-trigger ang sistema? Huwag sabihin dahil sila ay talagang hindi tumatanggap sa karwaheng ito. Ha! Aray! Mga hayop na naglalakad sa 2 paa. Napakabigat ng amoy ng dugo. Parang may taong kumakatay ng mga espiritong hayop. Ito ba ang daan papunta sa alyansang Wanshu? Sa ilalim ng sikat na araw. Sino ang may ganito kalaking tapang? Gusto kong makita kung sino ang nangangahas pumatay ng mga espiritong hayop dito. At may dugo pa ng banal na hayop. Mukhang sulit ang pagpunta natin dito. Mapayapa ang lambak ng mga espiritong hayop. Wala kayong atraso sa amin. Bakit kailangan ninyo silang lipulin? Ang bagay na hindi makuha ng sektang Shaishen ay wala ring ibang makakahawak. Dahil binigyan na namin kayo ng pagkakataong mabuhay, hindi ninyo ito pinahalagahan. Kaya lahat kayo lumuhod ng 3 beses sa akin. Sisingilin kayo ng karma. Ha 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 ha. Hulihin ninyo siyang buhay. Ha! Sino ang nangahas manghimasok sa negosyo ko? Lumabas ka at gumapang dito. Diretso tayong sumugod. Sino ka? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Nangangahas kang makialam sa sektang Shaishen. Ako. Ako ang naparito para kunin ka. Kumain ka ng gamot para sa sugat at hindi na sa sakit. Salamat. Saan nagmula ang maliit na asong gala na ito? Marumi at gusgusin pero mukhang kaawa-awa naman. Hindi kailanman pumapalya ang paningin ni Amo. Siguradong hindi lang ito ordinaryong aso. Tingnan muna natin kung paano ito haharapin ni Amo. Alam ba ninyo kung sino kami? At nangangahas pa kayong makialam. O, alam mo pala kung paano. Kung hindi mo alam, ano naman? Ang espiritong hayop na gusto ng sektang Shaishen ay pinapahalagahan pa nga ng alyansang Wanshu. Walang hiya ka. Nangangahas kang makialam. Nagsasawa ka na ba sa buhay? Sektang Shaishen pala kayo. Ito ba ang sinasamba ninyong Diyos na baliw? Ikaw, mang-api lang ang kaya ninyo. Sa matatanda, mahihina at baldadong banal na hayop. Kayo, ang sektang Shaishen. Mukhang nagyayabang na talaga kayo. Kung marunong kayong kumilala sa sitwasyon, umalis kayo agad. Kung hindi, hintayin ninyong dumating ang pinuno ng sekta namin. Ang mga cute mong alaga ay kailangan ding sumama sa amin. Ikaw, isa kang master ng espiritong hayop. May alam ka rin pala. Impossible. Sa buong SFGEC, sa loob ng 100 taon, wala ni isang master ng espiritong hayop na lumitaw. Paano ka naging isang tagapagsanay ng espiritong hayop? May kaunti kang alam, pero kulang pa rin. Gapusin siya. Huwag mo siyang hayaang gumalaw. Nakakairita siyang tingnan. Ay, ano ang gagawin mo? Lakas loob mong galawin ako. Hindi ka palalampasin ng sektang Shaishen. Sinasabi ko sa iyo, sa loob ng 3 araw, mapapahimlay ko na ng tuluyan ang sektang Kinglan. Madali lang magbanta, kaya ko rin iyon. Sinasabi ko naman bago matapos ang araw na ito.
Wala nang matitirang bakas ng sektang Shaishen. Paghihiganti para sa lambak ng mga espiritong hayop. Ikaw na mismo ang magsabi. Huwag kang lalapit. Ikaw na munting cute na iyan, naglakas loob kang saktan ako. Matanda ng sektang Shaishen. Hinayaan ko ba kayong makatakas? Patawad, Ginoo, maawa ka. Sumusunod lang kami sa utos. Pinilit kami ng mga nakatatanda na gawin ang lahat ng ito. Wala kaming lakas ng loob na sumuway. Nakikiusap kami, Ginoo. Bigyan mo kami ng pagkakataong mabuhay. Hindi kayo mukhang ganoon kanina. Hindi kayo mukhang pinilit lang. Ngayon alam na ninyo ang ibig sabihin ng matakot. Sana noon pa lang ay hindi na kayo nanakit ng mga inosente. Ang mga cute na nilalang na ito. Maging ang mahihinang espiritong hayop. Pati ang mga bagong silang na batang hayop. Hindi ninyo pinalampas. Talagang napakalaki ng inyong kasalanan. Magaling. Mabuting bata. Wala ka nang matutuluyang tahanan ngayon. Sumama ka na lang sa akin pabalik sa sektang Kinglan. Mapoprotektahan kita. Matutulungan din kitang maglinang. At balang araw, tutulungan kitang maghiganti. Ako. Hindi ako maaaring sumama sa iyo. Talaga ba? May espiritong hayop pa lang. Na ayaw sumama sa isang hayop na may dalawang paa. Medyo sira-sira nga siya. Pero napakarami niyang mabubuting katangian. Noon, halos hindi na ako makapaghintay. Na agad sumunod sa aking amo. Hindi ko akalaing may espiritong hayop na kusang tatanggi. Sa tingin mo ba ay hindi maganda ang sektang Kinglan? O may iba ka pang iniisip? Hindi iyon ang dahilan. Napakalakas ng sektang Shaishen. At may suporta pa sila ng alyansang Wanshu. Natatakot akong kapag sumama ako sa iyo. Madadamay ang iyong sekta. At pati ikaw ay madadamay. May prinsipyo pala ang batang ito. Kulang lang sa karanasan sa mundo. Hindi niya alam ang tunay na lakas ng dalawang hayop na iyon. Akala niya ay napakalakas ng sektang Shaishen. Nga. Mukhang ang batang ito ay hindi nagtitiwala sa kakayahan natin. Kayong tatlo, ipakita ninyo sa kanya ang tunay na galing ninyo. Unang yugto ng antas langit. Sinaunang dugo ng Baizi. Ako. Unang yugto ng antas langit. Dugo ng pulang Suzaku. Ako. Unang yugto ng antas langit. Dugo ng siyam na buntot na diwatang Soro. Ang mga tabletang panggamot at batong espiritu rito ay regalo ko sa iyo bilang pagbati. Ang lahat ito ay para sa akin. Kumusta? Ngayon, handa ka na bang sumama sa akin? Payag ako. Susunod ako sa amo. Ibinibigay ko na sa iyo ang karwaheng ito. Mula ngayon, ito na ang sarili mong masasakyan. Kahit mukha itong luma at sira-sira. Ano mang bigay ng amo? Siguradong may nakatagong kakaibang kapangyarihan. Salamat, amo. Gustong-gusto ko ito. Amo, sakay na tayo. Pinaghirapan ninyo ang lahat. Dito na lang tayo sumakay. Iyong sirang karwahe. Ipagpaliban muna natin. Isang banal na sasakyan. Grabe, ang sosyal naman. Wow, astig. Mula ngayon, kahit ano pa ang ilabas ng amo. Hindi na ako. Magugulat pa. Ako rin. Sige na. Ano naman ang nakakagulat dito? Sakay na at umalis tayo. Ito ang mga lihim na manual ng pagsasanay para sa inyo. Tingnan muna ninyo. Isang manual mula sa mataas na kalangitan. Para sa akin. Munting bata. Kalma lang. Marami pang kayamanan ang amo. Kunin mo lang ng kampante. Kunin mo na. Bless you. Tama. Maalamat na ang sektang Kinglan. CJ. Muntik ko nang makalimutan. May isa pa akong sorpresa. Isang manual mula sa mataas na kalangitan. 2 araw lang tapos ko na itong basahin. Wala itong gaanong halaga. Ang 4 na banal na manual na ito. Ang tunay na karapat-dapat sa inyong dugo at lahi. Ang yaman ng amo. Ay higit pa sa inaakala ko. Mabubulag ako sa sobrang kislap. Ang pinakamatalinong desisyon na ginawa ko ay ang sumunod sa amo. Parang panaginip lang. Huwag kayong tulala dyan. Itabi na ninyo agad. Ganito pala kayaman ang sekta natin. Pangkaraniwan lang naman. Nagbigay ka ng mga mapagkukunan ng pagsasanay mula sa mataas na kalangitan. Naudyok ang 100 ulit na pagbabalik. Isang banal na gamot. Nanaginip ba ako? Nahimatay sa takot ang munting bata. Haha! Grabe, ang duwag naman ng batang ito. Nahimatay agad. Ganyan ba kaliit ang tapang ng isang batang banal na hayop?
Mukhang kailangan pa rin nating dahan-dahanin. May panahon pa bago ang paligsahan ng napakaraming hayop. Pero hindi tayo pwedeng magpabaya. Mabuti na lang at may silid ng pagsasanay. Ang dapat nating gawin ay hindi patas na labanan, kundi durugin sila mula sa mas mataas na antas. Siya ang amo. Si Mianhua. Alagaan ninyo siyang mabuti. Tawagin na lang natin siyang munting bata. Sikapin ninyong makasabay siya sa inyo at makalusot agad sa antas ng mataas na kalangitan. Huwag kang mag-alala, amo. Natukoy ang banal na hayop. Sabay-sabay silang umabot sa kalagitnaan ng antas ng pagwasak sa kalangitan. Naudyok ang sandaang ulit na pagbabalik ng antas ng pagsasanay. Kasalukuyang antas ng pagsasanay ng tagapamahala. Kalagitnaan ng antas ng banal na tagapagsanay. Talagang kahanga-hanga ang mga batang ito. Mas mabilis pa ang pag-angat ng antas nila kaysa sa rocket. Napakadali nilang alagaan. Muli tayong lumusot sa susunod na antas. Totoo ngang umabot na tayo sa antas ng langit. Nakapulot lang kami ng ilan. Dapat kang matuwa ng todo. Amo. Sa susunod na may mang-iinis na walang alam sa lugar. At kusang pupunta rito. Ako na ang bahala sa kanilang lahat. Tama na ang kahirapan. Umupo kayong mabuti. Ang dakilang paligsahan ng mga halimaw. Dapat nang magsimula. Magsisimula na ito anumang oras. Bakit wala pa ang sektang Kinglan? Huwag sabihin na hindi na talaga sila darating. Ang espiritual na ubod ni Luchen ay naging pinong-pino ng abo. Kasama ang ilang ligaw na halimaw na napulot niya. Malamang ay nag-impact na sila at tumakas. Masyado pa ring maawain si Elder Zhang. Sa tingin ko, dapat ay matagal na siyang pinaalis sa alyansang Wanshu. Para hindi nasasayang ang mga yaman sa pwestong inuukupan niya. Pustahan tayo, hindi darating si Luchen. Kapag naglakas loob siyang magpakita, aalis ako agad sa alyansang Wanshu. Hindi na ako maghihintay. Formal nang magsisimula ang paligsahan. Pagkatapos ng paligsahan, dumiretso tayo sa sektang Kinglan. Bawiin natin ang kanilang token at lupain. Ano ba iyon? Kaninong sasakyan iyon? Ang bonggang prosisyong iyan. Siguro sa isang elder iyon. Malaya na sa pera. May kasamang banal na halimaw. Ang buhay na ito parang nasa langit na talaga. Nandito na tayo. Dahil. Sino ba ang nagpaandar ng ganitong ingranding eksena? Si Sekmaster Lu pala. Kasama ang 4 na walang kwentang halimaw na parang gatas pa sa bibig. May mukha pa siyang sumali sa dakilang paligsahan. Ang mga munting bagay na ito ay mukhang nakakatuwa naman. Lalo na ang sorbang ito. Bakit hindi na lang balatan? At gawing panakip sa lig ko. Kapag natuwa ako, baka sakali, mailigtas ko pa ang sektang Kinglan mo mula sa pagpapaalis sa alyansa. Hahaha. Dahil ang bibig mo ay ginagamit lang sa kabastusan. Huwag mo na itong gamitin. Maghanap ka ng ibang kakalabanin. Ikaw na inutil. Ano ang ipinagmamalaki mo? Nasa kalagitnaan ka lang ng antas ng langit. Samantalang ang 4 na iyan ay pawang. Napakaingay na. Ngayon, maaari nang magsimula ang dakilang paligsahan. Banal na halimaw pala siya. Kaya pala naglakas loob siyang pumatay ng mga tauhan ng sektang Shaishen. Munting cute. Sumunod ka sa akin ng maayos pabalik sa sekta at maging bantay roon. Hindi kita patatawarin. Amo. Narito ako. Luchen. Tingnan natin kung paano mo siya poprotektahan ngayon. Nangahas ka pang galitin ang mga tauhan ng sektang Shaishen. Napakatanga mo talaga. Ang espiritual kong mga halimaw. Nangahas ka ring galawin sila. Ikaw. Isa ka ring tagapagsanay ng mga banal na halimaw. At ano naman kung ganoon? Kadalasan ay umaasa sa masasamang salamangka at elixir. Nakadagan na ang lahat. Sobrang mahina ang pundasyon. At napakaliit pa ng kanyang banal na hayop. Hindi naman siguro kaya niyang talunin ang itim na wind eagle ko. Sabi nila sa mga hayop na nasa langit na antas. Pasok siya sa top 3. Itim na wind eagle nga. Talagang pambihirang henyo. Kahit ang itim na wind eagle ay kaya niyang paamuin. Sa big match na ito, ikaw ang pinakakarapat dapat. Wu Huaru. Itong madungis na ibon. Ipasa na sa iyo. At saka, hindi na kailangang itago ang tunay na anyo. Napakabuti nito. Sa wakas makakapagpasabog na ako ng gulo. Marunong pala magsalita. Isa na namang banal na hayop. Ano? Nakakita na ng nakatatanda. Kahit batiin ay di marunong. Walang asal. Sinampal mo lang ang tenga ko. Hanggang sa nasiyahan ako. Tagapag-ingat ng mga banal na hayop. Ayan lang. Takot ka ba sa kanya na gumawa ng ano? Atake. Patayin agad ang ibong iyon. Wu Huaru.
Tigilan mo na. Alam ko na. Ang spiritual root ko. Sa kinatatayuan mo. Gusto mo ring saktan ang aking banal na hayop. Tagapag-ingat lang naman ng mga banal na hayop. Akala mo ba ay bihira iyon? Huwag. Matandang ninuno ng sektang Shaishen. Tiyak na wawasakin ko ang sektang Kinglan. At sektang Shaishen pa talaga. Sino bang hanay ng alyansang Wanshu ang pinagsasabi mo? Walang palag sa harap ng katungkulan. Pinapangasong galawin pa iyon. Nagawa pa ni Luchen ang ganitong malaking gulo. May tagapag-ingat ng mga banal na hayop ang sektang Shaishen sa huling yugto. Huwag mo nang banggitin ang huling yugto ng tagapag-ingat ng mga banal na hayop. Isa lang siyang dragon. Sa harap ko kailangan pa rin niyang kumilos ng maayos at sumunod. Nagdala ka pa ng mga tao para pumatay. Noong nasa lambak ng mga banal na hayop, hindi ko inakalang aabot sa ganito ngayon. Luchen, naglakas loob kang patayin ako. Pumatay ng tao at agawin ang hayop. Konti na lang ba ang nakuha mo? Panginoon! Luchen, hintayin mo. Ang matandang ninuno ng sektang Shaishen ko. Tiyak na dudurugin ang sektang Kinglan mo. Ano ang mga pusang aso na ito? Nagpunta sa sektang Kinglan para maghasik ng gulo. At pinatay pa ng sabay-sabay. Isa na namang banal na hayop. Di ba sabi ay banal na hayop? Bihirang pagkakataon sa loob ng 1,000 taon. Ang pinakawala ni Luchen. Bakit ang dami nito? Sobrang nakakatakot ng mga banal na hayop na ito. Kahit kaluluwang wasak ng tagapag-ingat ng mga banal na hayop, kayang durugin agad. At ikaw pa ang nakakatawang kinatawa ng sektang Shaishen. Punong sektang batang lalaki. Kapag sinabi kong patay na, patay na. Hindi ba natatakot si Luchen na gantihan siya? Ganyang kalunos-lunos na basura. Bahala na kayo maghati-hati. Ituring na lang na pakunwaring kalakal. Ipamigay ang mga yaman mula sa langit na antas. 10 ulit na ibinalik. Pumasok na sa account. 4 na beses ang banal na eliksir na itaas ang antas. 5,000 ang banal na batong itaas ang antas. Ang liit na ito, may saysay pa rin pala. Tawagin mo ang unang sekta. Kuliglig man lang ang tunog. Mas mabuti pa yata ang sekta ng kubling ilalim. Salamat po, Panginoon. Saan ba nagmamadali si Pinuno Chu? Kakakilala lang natin. Huwag na tayong magpaligoy ng ilang salita. Tinawag ako ng pinuno ng sektang Lu. Ano po ang kailangan ninyo? Sa paligsahan ng pagpili 3 buwan na ang nakalipas. Natalo namin. Ang pustahan. Panahon na siguro para tuparin iyon. Anong pustahan? Mahina ang memorya ko. Sobra akong abala nitong mga nakaraang araw. Talagang hindi ko na maalala ng malinaw. Hindi ko matandaan. Kung gayon, hayaan mong ang aking espiritong alaga ang magpaalala sa iyo. Naalala ko na. Huwag mo akong patayin. Naalala mo na. Kung ganoon, pakiusap. Ako ay basura. Ako, si Chu Heng, ay bulag at hangal. Isang walang alam. Na basurang napakababa ng pagkatao. Ako si Pinuno Lu ang aking ama. Ipinahayag ang isang bagay na alam ng lahat. Tama ang lahat ng sinabi mo. Hindi pa yan sapat. Sino pa ang gustong umakyat sa entablado at makipagpaligsahan? Pwede manalo sa isa laban sa marami. Pwede rin ang laban ng mga sasakyan. Susunod na ang lahat ng aking espiritong alaga. Mukhang walang may lakas ng loob na humamon. Bumalik ka na sa sekta at matulog. Dahan-dahan po sa paglakad, Pinuno Lu. Luchen. Hindi kita kayang gamutin. May iba pa rin kayang tumama sa iyo. Kumain at matulog. Masahihin ang banal na hayop. Bilisan mo, bilisan mo. Panginoon. Ngayon, nailantad na natin ang tunay nating anyo. Baka lalo lang kaming mapasubo sa gulo. Ano namang big deal dyan? Balak ko sanang tahimik lang at maayos na gawin ang mga bagay. Bawasan mo ang gulo. Ngayon mukhang, kahit hindi tayo manguna sa gulo, may mga taong hindi pa rin marunong tumingin sa sitwasyon. Lilitaw at hahanap ng gulo. Kung ganoon, hindi rin natin kailangang magtago at umiwas. Hindi lang magpapakita. Kailangan pang tayo ang unang umatake. Tama ang sinabi ng Panginoon. Ang mga taong iyon ngayon, ni isa wala man lang umangat ang ulo. Talagang nakakahinga ng maluwag. Noon, tinatawanan pa nila tayo. Ngayon mukhang namagana ang mga mukha nila sa palo. Sino ba namang mag-aakala? Na pare-pareho lang tayong nasa gitnang yugto ng langit. Napakabagsik ng Panginoon. Tapos na ang dakilang paligsahan ng Wanshu. Anong balak natin sa susunod? Naalala ninyong kayo ay, bago ko kayo napulot, ano ang pinagdaanan ninyo? Naalala ko. Nilipol ng haring itim na serpiente ang buong lahi ko. Nanganib ang buhay ng aking mga magulang para matakasan ako. Sa daan, nahuli-uli kami ni Zhaoli. Pinilit niya kaming painumin ng sumasabog na eliksir. Mianhua, ikaw naman. Binali ng kampo ng Tianshu ang binti ko. Buong lakas akong tumakas. Kung hindi ko nakilala ang amo. Matagal na sana akong namatay sa ilang. At ako rin. Marami sa mga kaibigan namin. Ang pinaslang ng masasamang tao. Ako kasi, ang paniniwala ko. Kung hindi ako ginagalaw, hindi rin ako nanggugulo. Ngayong sumama na kayo sa akin. Tawagin ninyo akong amo. Walang dahilan para pagdusahan ninyo. Ang mga sama ng loob ninyo. Kayong magkakaibigan. Isa-isa kong ipaghihiganti. Kayong mga hayop na may 2 paa. Talagang inalala mo pa ang lahat para sa amin.
Tama na ang satsat. Kayo ang mga espiritong halimaw ko. Kung hindi ko kayo poprotektahan, sino pa? Ipaghihiganti ko kayo. Hindi ba iyon ang tama? Amo, ang bait mo talaga. Ito ang Yuling Zui. Hinahayaan kayo nitong lumaban sa mas mataas na antas. Kahit ang makalaban ninyo ay isang banal na tagapagsanay ng espiritu. Hindi niya basta-basta makokontrol ang isip at kalooban ninyo. Ang kadena na ito ay talagang kayang tumawid sa antas. Napakakapal ng espiritual na enerhiya. Ang galing ng mga hayop na may dalawang paa. Salamat, amo. Tungkol sa paghihiganti, magsisimula tayo kay Baizi. Bukas na bukang liwayway. Lusubin muna natin ang kampo ng Kayanshu. Amo, sobra ka nakabait sa amin. Mula ngayon, iingatan kitang mabuti. Hindi ko hahayaang masaktan ka ng kahit sino. Sige, ayos yan. Tara, mabilis ang laban, mabilis ang tapos. Matigas ang balat ng munting cute na ito. Balatan natin at gawing baluti ng halimaw. Baka may mapala pa tayong pera. Ang pangit naman ng bagay na ito. Amoy lansa ang laman. Bilisan ninyo, kalagkarin at sunugin na. Ano ang nangyayari? Bakit biglang nagbukang liwayway? Lahat, humanda. Protektahan ang pinuno ng kampo. Sino ka? Paano mong pinangahasang dalhin ang mga munting cute na ito? At pumasok ng walang paalam sa kampo ng Kayanshu. Ano? Naparito ba kayo para magbigay pugay sa amin? Ako si Luchen, pinuno ng sektang Kinglan. Dinala ko ang mga banal kong halimaw. Para ayusin ang lumang utang. Ikaw ang pumatay sa napakarami naming kasama sa kampo ng Kayanshu. Napakarami naming kapatid. Ang tinutukoy mo ba ay iyong mga tumakbo papunta sa sektang Kinglan ko? Mga hambog na walang silbi. Walang duda. Ako ang lumipol sa kanila. Bakit, may reklamo ka? Pinatay mo talaga ang ilang munting cute na nila lang. Para lang gantihan ang mga pumatay sa akin. Talagang suwail ka sa langit at lupa. Bakit pakiramdam ko, ako pa ang walang hiya? Tunay kang marahas at malupit. Wala kang konsensyang munting cute na nilalang. Tumayo ka lang dyan sa harap. Ikaw, iniinsulto mo ako. Ang iniinsulto ko ay ang munting cute na nilalang. Bakit ka nagmamadali? Ikaw pala. Ano bang hindi ko kayang gawin? Pumarito ako ngayon. Para kunin ang buhay mo. Ano bang hindi ko kayang gawin? Pumarito talaga ako para wakasan ang buhay mo. Isa ka lang hamak na espiritong hayop. Pero ang yabang mong magsalita. Dahil sabi kang mamatay. Pagbibigyan kita. At gagawin kong pulutan ang sungay mo. Hindi na ako ang espiritong hayop. Na pwede ninyong katayin kahit kailan. Ngayon, napakalakas ng espiritual na kapangyarihan niya. Impossible ito. Dati, isa lang siya. Sa mababang antas na halos ikatlong baitang na espiritong hayop. Huwag sabihin na talagang napagaling siya ni Luchen. Patay na ang pinuno. Tumakbo kayo. Umalis na tayo, bilisan ninyo. Sino ang nangahas sumalakay sa akin? Ang bilis mong magalit. Ako iyon. Ano? May problema ka ba? Noong araw, pinatay mo ang buong angka ng pulang ibon. At pinaslang ang mga magulang ko. Ngayon, buhay ang ipambabayad mo sa utang na dugo. Matigas pala ang ulo mo. Hindi ka na makahabol para tumanggap ng parusa. Noong pinatay ang mga magulang mo, maaari man silang nasa antas ng langit. Pero nauwi pa rin sila bilang pulutan ko. Nangangahas ka pang banggitin ang mga magulang ko. Hahaha, ano bang hindi ko kayang gawin? Kahit isa pa akong sinaunang banal na hayop, nilipol ko pa rin ang buong angkan ninyo. Ngayon, bubunutin ko ang ugat ninyo para tuluyan kayong maglaho. Huwag kang magsalita ng tapos na tapos. Baka maputol ang dila mo maya-maya. Tama na ang satsat. Ngayon ang araw ng kamatayan mo. Paano nangyari iyon? Nasa antas ka rin pala ng langit. Nagulat ka ba? May mas malaking gulat pang darating. 1,000 taon nang bumagsak ang angka ng pulang ibon. Pero wala pa silang naging ganitong henyo. Anong uri ng pagkakataon ang natamo mo? Karapat dapat ka bang makaalam? Bata ka pa at nag-uumapaw ang yabang. Dahil naghahanap ka ng kamatayan. Ipapadala na kita sa kabilang buhay. May dagdag na lakas mula sa sumasabog na espiritual na tableta. Ngayon, kayong lahat, ay ililibing ko sa bangin ng itim na dragon. Isa ka lang hamak na itim na putik na il. Pero nangangahas kang magpakasiga sa harap ng banal na hayop na pulang ibon. Wala kang kamalay-malay sa sariling kahinaan. Ngayon, gagamitin ko ang buhay mo. Bilang handog sa lahat ng kaluluwang namatay sa angka ng pulang ibon. Hindi, impossible ito. Karapat dapat nga siyang maging banal na hayop ng amo ko. Angas na angas. Napakahina naman pala nitong haring itim na dragon. Sa taglay mong dugo, talagang nakatakda kang mangibabaw sa mga itim na dragon. Hindi siya natalo ng walang dahilan. Binabati kita, Wuharu. Nabayaran mo na ang matagal mong hinanakit. Napakahusay mo, Wuharu. Wala na ang masamang haring itim na dragon. Para sa mga natitira, palayain na natin ang mga hindi na dungisan ng dugo. Hatiin na natin ang mga ito
Sakto para mabawi ang mga naubos natin kamakailan. Kristal ng apoy na nasa banal na antas. Tamang-tama para patibayin ang banal kong apoy. Isipin na lang nating hindi na sayang ang paghihiganti sa mga hayop na iyan. Para kina Mianhua at Wu Huaru. Nakaganti na tayo. Sunod naman. Panahon ng singilin ang lambak ng mga espiritong hayop. Amo, pupunta tayo sa sektang Shaishen. Tama. Lilipulin natin ang lambak ng mga espiritong hayop. Sinaktan nila ang alaga ko. Ang utang na ito ay dapat singilin ng may tubo. Amo, narinig ko na ang ninuno ng sektang Shaishen ay nasa huling yugto ng banal na tagapagsanay. Hindi ba tayo masyadong nagsusugal? Ano ang dapat ikatakot kasama natin ang dalawang halimaw? Kahit hindi pa banal na tagapagsanay. Kapag dumating ang banal na tagapagsanay, mapapaluhod pa rin siya. Maliit na kulit, huwag kang mag-alala. Sabay-sabay tayong 4 na atake. Mapoprotektahan ka namin. Tama, kailangan mong magtiwala sa amo. Wala pang nakikinabang. Sa mga kamay ng amo, huwag kang mag-alala. Ngayong araw, hindi lang kita ipaghihiganti. Gagamitin ko rin ang yaman ng sektang Shaishen para itaas ang antas ninyong lahat. Ang yayabang ninyo, isang banal na tagapagsanay. Ang naglakas loob pang manggulo sa sektang Shaishen ko. Wala ka talagang alam sa buhay. Nagangalit sa galit ang ating ninuno. Si Luchen, 3 buwan pa lang ang nakalipas. Ay isang munting cute na may wasak na espiritual na ugat. Pero ngayon, isa na siyang banal na tagapagsanay. Masyadong kakaiba ang bilis ng pag-unlad niya. Baka may sinasandalan siyang ipinagbabawal na paraan. Sa paningin ko, ang isang nasa gitnang yugto ng banal na tagapagsanay ay isa lamang langgam na bahagyang mas malaki. Bubuhayin ko siyang hulihin. Ang batang iyon at ang banal niyang hayop. Ang tutulong sa akin na makalusot sa antas ng banal. Hindi na kailangang mag-imbestiga. Ako na mismo ang pupunta. Sinong hangal? Ang naglakas loob pumasok sa sektang Shaishen ko. Luchen ng sektang Kinglan. Ikaw si Luchen. Ang bilis mong natandaan ang pangalan ko. Idolo mo kasi ako. Ano na namang kalokohan ang sinasabi mo? Nilipol ninyo sa dugo ang lambak ng mga espiritong hayop. At walang habas na pinatay ang mga inosenteng batang hayop. Itinulak ninyo ang maliit kong kasama sa sukdulang desperasyon. Kaya pumunta kami rito ngayon. Para singilin ang utang na dugong ito. Kayo, pinatay ninyo ang napakarami niyang kasama sa lambak ng mga espiritong hayop. Ipaghihiganti ko sila. Sa iilang halimaw na ito lang, mga banal na hayop nakakapasok pa lamang sa antas ng langit. May kaunti kang ang lakas. Pero hanggang doon lang. Nasa huling yugto ako ng banal na tagapagsanay. Durugin ko kayong lahat. Na parang ilang langgam lang. Wala kayong ipinagkaiba. Nasa huling yugto siya ng banal na tagapagsanay. Hindi kaya mahirap siyang talunin. Kahit hindi natin siya matalo, poprotektahan ko kayo habang umaalis tayo rito. Huwag kang mag-alala. Matagal ko nang pinaghandaan ito. Hindi pa nga nagsisimula ang laban. Hindi pwedeng manaig ang yabang ng iba. Napakasagana ng espiritual na enerhiya rito. Ngayon tutulungan ko kayo na makalusot sa antas ng banal. Inumin ninyo ang mga gamot. Paandarin ninyo ang mga teknik sa paglilinang. Ako na ang bahala sa natitira. Napakasagana nga ng espiritual na enerhiya. Kumukulo ang banal kong apoy. Nabasag ang hadlang ng antas. Makakasabay na rin ako sa lahat. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at pigilan silang makalusot. May natukoy na banal na hayop. Sabay-sabay silang umabot sa antas ng pagka-Diyos. Na-activate ang libong ulit na pagbabalik ng pagsasanay. Kasalukuyang antas ng pagsasanay ng tagapagdala. Banal na tagapagpaamo, ganap na antas. Paano ito posible? Pwede na kayong sumugod ng sabay-sabay. Nagmamadali ako. Ano? Iyon lang ang kaya mo. Kabilang ka sa sektang Shaishen, hindi ba? Hindi ba ipinagmamalaki ninyong nangungunang sekta kayo? Ilabas ninyo pati ang mga banal na hayop na tagabantay ninyo. At ilabas sila para mamasyal. Bakit ninyo ginugulo ang aking pagkakatulog? Ang batang ito ay sumalakay sa sekta ko. At pinatay ang mga tauhan ko. Nakikiusap akong kumilos kayo. Patayin siya kasama ang 4 na banal na hayop. At walang itirang buhay. Pagkatapos nito, iaalay ko ang dugo at kakanyahan ng isang banal na hayop sa antas ng pagka-Diyos. Para magamit ninyo sa pagninilay at pagsasanay. Ang balat ng mahabang itim na uod na ito ay sobrang kapal. Hindi man lang ito mapasiklab ng banal kong apoy. Naipit ito sa panimulang antas ng pagka-Diyos. Sa loob ng daan-daang taon. Mas malalim ng husto ang pundasyon nito kaysa sa amin. Kung pipigilan siya, kailangan man lang ay isang banal na tagapagpaamo. Kung hindi natin siya kayang saktan, magpalit tayo ng paraan. Atakihin natin ang isip at espiritu niya. Tulungan mo akong putulin ang sanga ng punong ito. Hugisin mo itong maging isang hungkag na tubo. At gawing pambihip ang dulo. Ako ang amo mo.
3 bilang na lang bago sumapit ang oras. At may gana ka pang maglaro ng kahoy. Mukhang nababaliw ka na. Ano ang ginagawa mo? Patayin sila. Bilisan mong kumilos. Inuutusan mo ba ako? Ako ay nag-aalala lang sa kaligtasan ng sekta. Lagot tayo. Balak ko sanang guluhin ang isip niya gamit ang salamangka ng paghahari sa ahas. Hindi ko akalaing sa halip na makapagnakaw ng manok, ako pa ang nawala ng bigas. Tumulong pa akong makalusot siya sa susunod na antas. Mas malala ang problema ngayon. Naipit ako sa panimulang antas ng pagka-Diyos. Sa loob na ng 800 taon. Pero ni kaunting pag-usad, wala. Ang himig na iyon kanina ang gumising. Sa kapangyarihan ng aking dugo at espiritu. At nakatulong itong basagin ang aking hangganan. Masama ang ugali pero nakagawa ng mabuti. Pinalakas ko pa ng husto ang kalaban. Hindi ko makakalimutan ang utang na loob na ito. Tatandaan ko ito. Ang alitan ng sektang Shaishen at ng grupo ninyo. Hindi na ako makikialam. Ay! Bakit biglang bumuti ang masamang nilalang? Ha. Ano na ang gagawin natin? Mukhang ayaw ka na ng tagapagtanggol mo. Ano pa ang ibubuga mo? Ilabas mo na lahat ng alas mo. Hintayin mo ako ang unang kumilos. Wala ka ng pagkakataon pagkatapos nito. Sugod! Yo! Mukhang naihina ang mga banal na hayop ninyo. Mas maliit pa sa linga ang tapang ninyo. Malalaki lang ang katawan ninyo. Pero wala kayong hiya. Sandali, hindi tama. Mga halimaw pala kayo. Ang likas kong banal na hayop ay mas malakas lang ng kaunti kaysa. Ang itim na mabangis na ito, mas mataas pa ang isang antas. Mauwi rin lang sa libre ang pag-akyat dyan. Iyong alagang espiritong hayop, hindi man lang makita ng tao. Ni hindi nangangahas magpakita. Si Sec Master Luchen ay napakalawak ng kapangyarihan. Nahihiya akong aminin, hindi ako kasing husay. Tungkol sa Spirit Beast Valley, siya lang ni Ling Xiao ang maihawak ng lahat. At kalaban ng Shaishen Zong. Ngayon magsisimula na ang pagkaputol ng buntot ng tigre. Kung mabait lang, sa iyo na iyon. 3 tao ang papasan sa masamang balita. Ano ang itsura ninyo? Totoo, kami sa Shaishen Zong. Mukha pang walang hiya. Nangahas kang labagin kami at ang banal na hayop ng inyong sekta. Kapag pinatawad mo lang ang Shaishen Zong, anumang hiling ko ay tutugunan ko. Lahat ay... Hindi rin naman imposible na palampasin ko kayo. Basta ialay mo ang banal na espiritong bato. 100 tableta ng dugo ng espiritu na nasa antas ng Diyos. Bilang kabayaran sa pagkawala ng enerhiya ng isip, pangtransportasyon at gastusin. Ituring na tapos na ang usapang ito. Paano? Ayaw mo ba? Pwede ba? Bawasan mo naman ang paniningil. Hindi rin masyadong maluwag ang Shaishen Zong ko ngayon. Kung gusto mong umatras sa sinabi mo, ituring mo na lang na wala ang kasunduan natin. Kung gayon, lilipulin ko na lang ang Shaishen Zong. Ikaw na mismo ang pumunta sa bodega at kumuha. Pareho lang naman ang kalalabasan. Kaunti lang ang istorbo. Ibigay mo. Kami na ang magbibigay. Magalit na si Sec Master Luchen. Ipapakuha ko na agad sa tao ang nasa bodega. Nakatingin ka lang dyan, anong ginagawa mo? Bilisan ninyong pumunta sa bodega at ilabas ang mga gamit. Sec Master Luchen. Nandito na ang lahat. Pakibabaan pa po. Umalis na. Ninuno. Ganito na lang ba talaga kami? Lulunukin na lang ba namin ang galit? Hindi talaga malulunok ang inis na ito. Tiisin mo. Ngayon lang ba siya, si Luchen, nangangahas? Naalipuste ng ganito ang Shaishen Zong ko. Paano ko pahihintulutang lumipas na lang ito? Iparating ang utos ko. Lahat ng sekta ay makipag-isa. Paligiran ang sektang Kinglan. Gusto kong si Luchen at ang mga banal niyang hayop ay walang libingan na mapaghihimlayan. Kayo na ang bahalang pumili. Lahat tanggapin. Natukoy na ang mga mapagkukunang pang-Diyos na antas na ipinadala. Na-trigger ang dobleng balik. Ang dignidad ng Shaishen Zong. Kahit isang pirasong pambihirang yaman sa antas ng santo. Hindi rin mailabas. Tapos tatawagin pa ninyong nangungunang sekta. Basta galing sa amo. Talagang nasanay na kayo sa pag-aalaga. Hindi niyo man lang pinapansin ang mga yaman sa antas ng Diyos. Wala silang pambihirang yaman sa antas ng santo. Meron ako. Sa totoo lang, ilan pa bang magagandang bagay ang hawak ninyo? Marami pa iyon. Amo. Ang magagandang bagay ay dapat pinaghahasyan. Ang magagandang bagay, dahan-dahan ang kuha. Amo, talaga bang ganito na lang kami? Papalagpasin na lang ba natin ang Shaishen Zong? Siyempre, hindi. Dahil sa pagkakataong ito, naiinis na sila. Siguradong kakapit sa pader na parang aso sa kagipitan. Ang gusto ng amo ay lipulin ang mga masasamang tao ng lubos.
Matalino. Ang bilis kumilos. Ang cute. Nang haharabas pa at hatid sa akin ang mga resource. Sapat na ba itong dala mo? Luchen. Narito ang pinuno ng alyansang Wanshu. Ikaw na ngayon. Ang araw ng pagkapuksa ng sektang Kinglan. Punong-puno na ang banal na mapanuring guro. Hindi pa rin sapat sa paningin ko. Pawang nasa gitnang antas ng banal na yugto. Sira na. Kung lalabanan natin ang harapan, mahirap sabihin. Dahil lang sa isang tao. Naglalakas loob ka ng hamunin ang mga sekta. Ipapakita ko sa iyo. Ano ang tawag sa pagkakaroon ng nakakabiglang tulong? Kakagaling lang umangat sa banal na yugto ang iyong banal na hayop. Hindi pa rin ito kalaban namin. Panginoon, mas mataas ang antas nila. At pawang mga uhaw sa pagpatay na mababangis na hayop pa. Hindi natin sila tiyak na matatalo. Baka pwedeng umatras muna. Nga, Panginoon. Habang may King Shan pa, hindi kami matatakot na maubusan ng panggatong. Kung tatakbo tayo agad. Paulit-ulit silang gugulo araw-araw. Walang katapusang gulo. Kailangang unahin ang 2 o 3. Bawasan ang tapang nila. Bago tayo umalis. Cute na maliit. Akala mo ba hindi kami umiiral? Bago magsimula ang labanan. Ano, kakaiba ba ang taktika sa pakikipaglaban? Nakikipagbasag ulo ka ng walang isip. Ganyan kalayo ang agwat ng lakas. Paano ka pa makakapagpasika? Sa tingin ko, pinapatagal mo lang ang oras. Tama rin naman. Kung ganoon, wag na nating pag-usapan. Diretso na tayo. Pasulong. Banal na dugo ng yugto. Sakto, ipupuno mo sa ngipin ko. Hindi masama ang lasa. Durugin mo ito para sa akin. Ngayon na. Panginoon. Talo na. Ang banal na yugto sa simula ay lumalamon sa banal na yugto sa gitna. Paanong nangyari iyon? Natira ang 2. Wala pa kaming nakitang paraan para mabasag ang pagkakatali. Umatras muna. Pumunta sa tarangkahan ng paglipat. Harangan sila. Hindi pwedeng pabayaan silang makabalik sa bundok ng buhay. Hindi pa tapos ang usaping ito ngayon. Sana ay kayo. Kapag naramdaman ninyong may sakit, huwag magsisi sa huli. Naglalakas loob kayong paglaruan kami. Ihatid ang utos. Puwersahin ang lahat ng lakas. Kahit ang buong saklaw ng Wanshu. Mahukay ng 3 talampakan sa lupa. Hanapin din si Luchen. Ang buong grupo. Hindi dapat makatakbo ang mga iyon. Maliban sa taong ito. Sa hinaharap, tiyak na magiging malaking suliranin. Ako mismo. Napakalupit din ng tarangkahan ng paglipat mo. Ang mga cute na iyon. Hindi man lang kami nasilip ng anino nila. Kahit libo-libong li. Wala na ni bakas ng habulan. Ligtas muna tayo ngayon. Hiniram lang ang hininga ng gubat at mga burol. Tinakpan ang mga bakas. Hindi pa nga iyon maituturing na matinding atake. Panginoon. Lahat ay ako ang sinisisi. Kung hindi lang para sa paghatid sa lambak ng mga espiritong hayop, maghihiganti ako. Hindi rin guguluhin ang sekta. Hindi rin tayo kailangang magtago rito. Anong kalokohan iyan? Pagpasok mo sa sektang Kinglan, iisa na tayong pamilya. Natural lang na gumanti ako para sa iyo. Kung tutuusin, mali rin ako. Noong una, hindi ko dapat pinabayaan ang damo hanggang sa ugat. Kaya tuloy may iniwang kapahamakan. Ganyang usapan. Mula ngayon, bawal na iyang banggitin ulit. Ang tumakbo ng ganito ay masyadong nakakabuwisit. Ano ngayon ang gagawin natin? Hindi pwedeng habang buhay tayong nagtatago sa bundok. Siyempre, lusubin natin sila at pabagsakin. Inagaw nila ang ating sekta. Aakyatin natin ang bahay nila at kunin ang kanila. Nakaunang buong bahay. Panginoon, paano natin sila aakyatin at kukupitin? Ang pulang apoy na espiritong minahan ng sektang Suanfeng. Ang imbakan ng yaman ng sektang Wanyang. Ang minahan ng ugat sa lupa ng sektang Suantai. Ngayon, karamihan sa puwersa ay nasa paghahalughog ng bundok. Bawat isa may sariling pwesto. Kaya nating kunin ang mga supply para makabuo kayo ng lusot. At putulin din ang kanilang daan pabalik. Sa pagtitipon ng alyansang Wanshu, isahan natin sila. Sa usaping panganib, mga hayop na may 4 na paa pa rin ang panalo. Pero gusto ko iyan. Ituring mo na lang na pinupuri kita. Hatiin ninyo ang mga ito. Panginoon, ito ay dinala na ang buong baon sa katawan. Siyempre, kapag may supply, may tapang. Kapag napansin ng mga buwisit na iyon, na walang laman na ang sekta, kayod lang ng kayod, todo kayod. Sa loob ng 1,000 beses na balik ng banal na sistema ng mga hayop, nakuha ang 4 na piling gamot para sa pagbasag ng hadlang. Itabi ninyo ng mabuti ang 4 na gamot na pampabutas na iyan. Sa loob ng kalahating buwan, lahat tayo ay aabot sa huling yugto ng antas banal. 2 lang ang gusto ko sa inyo. Protektahan ninyo ang mga sarili ninyo.
Huwag kayong magpakatigas. Kapag hindi kaya, tumakbo kayo. Pagkalipas ng kalahating buwan, lahat ay aabot sa huling yugto ng antas banal. Ilipat ninyo sa akin lahat ng kanilang supply. Walang maiiwan ni isa. Gusto kong tunay nilang maramdaman ang sakit. Hindi na sila mangangahas kalabanin ang sektang Kinglan. Makatitiyak ka, Panginoon. Tinitiyak naming matatapos ang misyon. CJ. Mag-ulat kayo kapag may balita. Nasa tabi lang ako kapag kailangan ninyo ako. Kapag napasuko na natin ang buong lupain ng Wanshu, pwede na tayong tuluyang magpahinga. Pagbalik ng pinuno pagkalipas ng kalahating buwan, ipakita ninyo sa mga walang kwentang iyon ng maigi. Ano ang tinatawag na tunay na alagang hayop? 10 araw na. Ang grupo ni Lucien, wala pa ring bakas. Ang mga ipinadala nating tao, ay naghalughog na sa buong bundok Kinglan. Ni Anino wala silang nakita. Dagdagan ang mga tauhan. Kailangan hukayin kahit 3 talampakan sa lupa para mahanap sila. Hindi ako naniniwalang pwede silang maglaho ng basta na lang. At naglaho sa ere. Iulat. Nasunog na ang minahan ng pulang apoy na espiritu ng sektang Suanfeng. May nakaukit sa bato sa pasukan. Isang kumpol ng gintong apoy na banal. Parang gawa iyon ng pulang ibon ni Lucien. Ano? Winalis ng isang sagad na pagnanakaw ang kayamanan ng sektang Wanyang. May balahibong espiritu na nakatusok sa sira ng biga. Baka si Baizi na sinauna. Gulo. Talagang gulo lang. Wasak ang buong ugat ng mina. Lahat ng nagbabantay ay nahulog sa ilusyon. Nagpapaligsahan pa rin sila ngayon. Naputol at nabunot pati ugat ang hardy ng gamot ng sektang Xishen. Lahat ng banal na espiritong gamot ay kinuha. Pawing bakas ng paa na lang ang natira sa lupa. Ang mga maliliit na kuti na ito. Nagkalakas pa talaga silang bastusin tayo ng ganito. Kailangang mabura agad sila. Nilampaso nila tayo. Nang ganito karami ang binanatan. Magtawag na tayo ng buong hukbo. Dito na lang tayo. Maglatag tayo ng bitag mula langit hanggang lupa. Hintayin natin kusang sumugod sila sa bitag. Tama. Basta sumugal sila. Sigurado silang walang uwi ang buhay. Nadetekta ang grupo ng mga banal na hayop. Pumutok sa huling yugto ng banal na antas. 100 ulit ang ibabalik na paglilinang. Ang kasalukuyang paglilinang ng amo ay nasa gitnang yugto ng banal na tagapangalaga. Hindi ka nga talaga basta banal na hayop. Ang takda ng langit na ito ay napakalakas. Boss, lagyan ko po kayo ng isa pang plato. Yung bagong pitas na prutas na may gintong guhit. Tikman ninyong sariwa. Mabuti iyan. Bisitang Ginoo, dumating na pala kayo. Ngayong araw, ang alyansang Wanshu ay may matinding ingay. Siguradong di mo pa ito nakita. CJ, iyong sektang Kinglan. Noong una, ilang sekta na ang kabangyaman at bulwagang imbakan ay nilimas ng husto. At naubos ang lakas nila. Hindi ba't hinahabol lang nito si Sanlang? Ano kinalaman yan sa nangyaring ingay ngayon? Ngayon, kumakalat sa buong lungsod. Naatakihin na ang alyansang Wanshu. Sa isang labanan na magpapasya. Ano? Sa aming tavern may espesyal kaming ginawang tanawing terasa na may perpektong tanaw. Ganun nga. Medyo mas mahal lang. Ay, CJ, sumama kayo sa akin. Itatabi ko sa inyo ang pinakamagandang pwesto. Sinasabi mong tunay na darating ang sektang Kinglan. Dumating na ang kanilang anunsyo ng laban. Paano kung peke lang? Kung hindi sila magpapakita, ano na? Para makabuka sila sa alyansang Wanshu. Tingnan ninyong mabuti. Dumating na. Ayos na laban ito. Nagsisimula na. Mga damuhong walang alam sa buhay. Mangahas kayong sumugod ng mag-isa sa alyansang Wanshu. Noong huli, pinalayas namin kayo. Noong huli, pinaalis kita. Ngayon, hindi na ganoon kaswerte ang takbo. Ang banal na ibong Zuke ay wala ring iba. Puro palamuti lang. Malaki nga ang katawan. Pero makapal lang ang bibig. Wala namang totoong kakayahan. May konting interesting. Ulit. Lakasan naman niya ang loob na makipag-isa laban. Ang mapulang leon at ang napakahirap na kalaban. Sobrang sinasadya niya talaga. Ang amo niya, isang duwag na umaatras agad. Hayaan ang banal na hayop na magdala ng kamatayan. Magtago ka na lang mismo. Sa tingin ko, ang amo niya ay siguradong lalabas ngayon. Ang kapatid na ito. Ilang banal na nilalang sa alyansang Wanshu ang nakatindig ng maayos. Nakaupo at nakahimlay ang mga nakakatakot na banal na nilalang. Kung maglalakas loob si Lucien na pumunta, parang naghahain lang siya ng sarili sa iba. Hindi pa rin lumalabas si Lucien. At isasama pa niya ang mga banal na hayop para manalo. Alyansang Wanshu. Ang labanan ng mga hayop ay mahalaga. Hindi lang ito basta panalo o talo sa loob ng arena. Kung ganoon, ano? Sa labas ng arena ang totoong laban. Bumili ka na lang ng tiket at umalis. Ineng, ang galaw mong ito parang pera lang ang sinusunog mo. Ang bukas mong bibig sobrang layo sa katotohanan.
Baka pati pantalon mo ang ipambayad mo. Huwag munang magmadaling magtapos ng hatol. Hindi rin sure. Baka kaya talaga ni Lucien na mangibabaw dito. Si Zuke. Ang mga banal na hayop ng alyansang Wanshu. Hindi hamak na 1,000 beses na mas malakas kaysa kay Lucien. Kalat ko. Ang 4-image beast trap formation. Akala ko ba gaano kalaki ang abilidad mo? Hindi ba at laban lang ng mga nakakulong na hayop? May agwat din sa pagitan ng mga banal na hayop. Ang bata mo pa talaga. Anong karangalan ang may pag-api sa marami? Aapiin mo pa si Uharu. Tinanong niyo ba muna kami? Kayo na lang ang dumating ng huli ng kalahating hakbang. Ako na mismo ang nagkalas ng formation na ito. Nga, ikaw na ang pinakamalakas. Hindi ba ako nagkamali ng nakita? Akala mo pa, sina Juing at Zuyan. Pero lugar iyon ng mga nilalang na may anyong hayop. Ang pinakamalupit na mababangis na nilalang. Ilang daang taon nang hindi muling lumalabas sa mundo. Nagpalabas ng 4-image beast trap formation. Isa iyong sinaunang pamanang formation. Ngayon, busog na rin ang mga mata ko. Ang mga banal na hayop ni Lucien ay talagang nakapagpigil sa 4-image beast trap formation. Maaaring nabasag na nila ang banal na antas. At kung banal na antas man, ang 4 na banal na hayop ng alyansang Wanshu. Sa dagdag na bisa ng formation, kayang tumapat sa huling yugto. May 2 na namang dumating. Talagang sandamakmak na pagtagpo. Umpisahan ang formation. Kamusta, bunso? Sabi ko na nga ba, ang sektang Kinglan siguradong matatalo ng walang laban. Hindi nga yata mga ngahas pumunta si Lucien. Mukhang ubos na ang mga spirit stone mo. Parang naglubog sa tubig. Bakit nagmamadali? Hindi pa ba ito ang totoong laban? Ang mga batang bagong pasok sa mundong banal. Nangahas pa ring makipagsabayan sa amin. Kahit bumalik pa kayo pagkalipas ng 100 taon. Hindi pa rin kayo kalaban namin. Mukhang wala nang kailangang asahan. Lalong lumalakas ang 4-image beast trap formation habang lumalaban. Hindi na makapaghaba ang mga banal na hayop ni Lucien. Isa iyong matandang mabangis na nilalang na buhay na ng ilang libong taon. Isang sinaunang mabangis na nilalang. Nakatago sa ilalim nito. Ang ilang banal na hayop ni Lucien. Parang ilang daang taong gulang lang. Bihira lang silang makalaban ng sapat. Mas lalo ng siguradong talo. Naglalakas loob ka pang kalabanin ang alyansang Wanshu. Tunay na sobrang kapal ng mukha. Sayang naman. Ang mga banal na hayop na ito. Mukhang katapusan ko na rito. Sino ang mga has na guluhin ang ating magandang usapan? Pareho tayong nasa huling yugto na, hindi ba? Bakit hindi pa rin natin sila matalo? Nasira na ang aray. Hindi na kailangang magtiis ng ganito. Dahil buo na ang lahat. Kung gayon, sabay na nating saluhin. Kung gayon, tingnan natin. Sino ang unang mapapahiga? Hindi inaasahan na may ika-4 pang banal na hayop. Pinagsanib ng alyansang Wanshu ang kanilang lakas. 4 na banal na hayop lang. Si Lucien lang ay mayroon ng 4. Anong klaseng halimaw iyan? Hindi pwedeng ganyan ang sabihin. 1,000 taon ng matandang mabagsik na hayop. Masagana ang karanasan niya sa labanan. Hindi pwedeng edad lang ang basehan ng tunay na lakas. Hindi dahil matagal nang nabubuhay ay siguradong mas malakas. O baka isa rin itong lumang espiritong hayop. Hindi ba nasa paunang yugto pa lang kayo ng banal na antas? Paano ninyong nagawang lumaban? Akala ninyong ang mga espiritong hayop na ito na 500 taon lang kung makapasok sa isang bagong antas. Dilatan ninyong mabuti ang mga mata ninyo at tingnang maigi. Nasa gitnang yugto sila ng banal na antas. Posible pang nasa huling yugto na rin. Bilisan. Bilisan nyo na. Tumayo kayo. Dilatan mo ang mga mata mo. Tingnang mabuti. Pakawalan mo ako. Lucien. Nanalo ang mga banal na hayop ni Lucien. Magbabago na ang mundo ng Isehiti. Matandang Chu. Ngayon, hindi pwedeng matalo. Kung hindi, mawawala ang mukha ng alyansang Wanshu. At sa hinaharap, wala na tayong mapapatungan na paa. Pakiulo na ang espiritong kadena. Ito ay kadena ng espiritu. Ang banal na antas na minana ng alyansa. Pamigil sa mga hayop. Espesyal na panlaban sa dugong banal na hayop. Gumamit pa sila ng espiritong kadena. Iyan ang kayamanang tagapangalaga ng alyansang Wanshu. Kayamanang tagapangalaga ng sekta. Espesyal na ipinapailalim sa mga sinaunang espiritong hayop. Gumagamit ng banal na antas na sandata laban sa mga banal na hayop. Parang hindi na yata patas iyan. Kapag inilabas ang espiritong kadena,
Kahit gaano pa kalakas na banal na hayop ay matatalian din. Panalo na ang sektang Kinglan. Kapatid, tapos na talaga kayo ngayon. Walang duda, 3 sa 4 na banal na hayop na ito. Ano ang gagawin niya? Hindi kayo pwedeng matalo tapos tatakbo na lang. Sandali lang muna, huwag kayong gagalaw. Hayaan ninyo akong tapusin muna ang alyansang Wanshu. Tapos babalik ako para singilin kayo sa pustahan. Luchen, huwag kang magpalakas ng loob. Ibalik mo ang espiritong kadena. Iyan ang banal na bagay ng aking alyansa. Sabihan mo ito. Sasagot ba ito? Ako ang alin. Ako ang suzerain ng sektang Kinglan na si Luchen. Nandito ako para ayusin ang lumang utang. Luchen, huwag kang masyadong arogante. Isauli mo agad ang banal na bagay. Ngayon, kinikilala niya ako bilang amo. Tagapagpangalaga ng mga banal na hayop. Siya ang tagapagpangalaga ng mga banal na hayop. Imposible iyan, ganyan lang ba kabata ang itsura mo? Hindi naman iyan tugma sa katwiran. Talagang hindi masikmurang isipin. Isang bagay na hindi mo pa nakita. May ginamit ka sigurong kung ano-ano. Kakayahan ng pagbulag at pagbabaluktot. Sabihin mo nga, kaya ko rin kunin ng basta-basta. Ang sealing spirit lock ninyo. Kasi nagnakaw ka at nandaya. Tanging ang banal na tagapangalaga lang. Ang makakapagpaandar. Ang tunay na lakas ng banal na antas na kagamitan. Hawak ninyo ang sealing spirit lock ng matagal na. Pero bakal lang nakalakal ang hawak ninyo. Niniisang 1/10 ng lakas nito. Ang naipalalabas. Itong sukdulang banal na pangdepensang baluti. Mas may tindig pa kaysa sa basag ninyong lock, di ba? Sakto pa ang sukat. Mas malakas pa kaysa kanina. Salamat, Panginoon. Gusto ko ang bagong kasuotan. May mas malaking pang-aasar pa kaysa kay Zuyan. Na mas malakas pa ba? Kung meron, ipatawag mo lang. Para di masayang ang oras. Luchen, huwag kang abusado. Akala mo ba talaga kami sa alyansang Wanshu? Walang tao. May kasama ka, ilabas mo at paglibutin. Kung hindi, huwag kang maingay dito. Nakakagulo lang. Ang dami kong kayabangan. Wala ni isang nasa mata ko. Talagang marahas at walang pinipili. May iba ka pa bang salita? Kung walang kayang lumaban, wala ring tutol. Mula ngayon, ang alyansang Wanshu ay nasa ilalim ko na. Isang sekta na may 1,000 taong pamana. Hahayaan mo lang bang basta-basta ka, batang walang kwenta? Ang pumisil. Hindi ako pumapayag. Mabibigyan kita ng sansang hamunin ako. Natalo ka. Ikaw ang panalo. Paglingon ko, alis na ako. Kung talo ka, sumunod ka ng maayos. Paano? Makatarungan naman. May 4 kang banal na hayop na kasama sa laban. Ano ang ipantatapat ko? Hindi pwede ito, hindi pwede iyon. Walang lakas pero mahilig pang magpalakas ng loob. Kung gayon, ako na lang muna ang bahala sa alyansa. Tapos palalayasin kita. Nasiraan ka na ba ng ulo? Huwag mo nang banggitin pa ang usaping ito. Ano raw, ito na nga. Bakit biglang naging maawain? Mula ngayon sa alyansang Wanshu. Lahat ay susunod sa utos ni Lu Zongsu. Hindi ako maayos. Kayo rin, huwag kayong umasang aayos kayo. Bigla akong sumakit ang tiyan. Muna akong magpahinga. CJ, mag-ingat ka. Nasiraan ka na ba ng ulo? Huwag mo nang banggitin pa ang usaping ito. Isang sampal lang tapos na agad. Hindi rin. Matindi ang matandang ito. May tinatagong kabulastugan pa. Sundan mo siya ng patago. Tingnan mo kung ano ang binabalak niya. Mag-ingat ka. Siya ang Panginoon. Kagagaling lang niyang binugbog nila. Wasak na ang mukha niya. Ngayon na pag-isa siya. Sakto para makabawi. Luchen. Hiniling mo na bastusin ako sa harap ng lahat. Kung gayon tayo na sa 3. Tumigil ka. Nababaliw ka na. Pinapagana mo ang bawal na mahika na ito. Nasusunog na ang espiritual na uling sa alyansang Wanshu. Hindi ka rin makakaatras ng buhay. Buhay pa. Nagkamali na ako ng kinagalit na si Luchen. Makakahanap siya ng paraan para mabuhay ako. Unang kumilos ang tumatama ng mas malakas. Iyan ay para sa mga espiritual na hayop. Ano na namang kalokohan ang kinakain mo? Huwag mo nang isugal ang buhay mo. Lahat kami ay susugod. Patayin ang puting vice na ito. Impossible. Lagot tayo. Ganap nang na-activate ang bawal na mahika. Daluyong ng mga hayop, hindi na ito mapipigilan. Malaking kapahamakan ang nasa harap natin. Itabi muna ang personal na alitan. Bumalik muna sa pangunahing kampo. Magkaisa tayong labanan ang daluyong ng mga hayop. Daluyong nga ng mga hayop. Lunong ito na si Ling Kang.
Gusto niyang mapahamak tayong lahat. Ano bang kinakatakot ninyo? Mas marami, mas malakas ang sunog. Sobra ang dami. Mababaliw ang isip nila kung pipilitin. Panginoong Lu, iutos mo na ang pagpatay. Kung hindi pa ngayon pumatay, hindi na natin sila mapipigilan. Lahat sila ay kinontrol ng itim na mahika. Ang kanilang isip, kung patayin silang lahat, masisira ang Vantong Asyenda. Masisira ang Vantong Asyenda. Ito ang para sa iyo. Naghahabulang apoy na ang kilay ko. Ngayon mo pa talaga ibibigay iyan. Kailan pa ba naging tamang oras? Natukoy ang Panginoon ng bahay. Ibinibigay ang banal na susi ng sahig na Antas Santo. Nagtitrigger ng 1,000 ulit na balik. Nakakakuha ng banal na kasangkapang pinakamataas na antas. Por ng linis na espiritu. Meron tayo nito. Madali na. Mianhua, ito ang para sa iyo. Naghahabulang apoy na ang kilay ko. Ngayon mo pa talaga ibibigay iyan. Kailan pa ba naging tamang oras? Natukoy ang Panginoon ng bahay. Ibinibigay ang banal na susi ng sahig na Antas Santo. Nagtitrigger ng 1,000 ulit na balik. Nakakakuha ng banal na kasangkapang pinakamataas na antas. Por ng linis na espiritu. Meron tayo nito. Madali na. Kami ang magbabantay sa inyo. Lahat, bantayan ninyo ang puwang. Huwag nating hayaang makapasok ang halimaw. At madistract ang Panginoon. Hindi ko siya tinutulungan. Ayokong tuluyang mawasak ang Vantong Asyenda. Sa kamay ng lunong ito na si Lingkang. Sa kamay ng lunong ito. Sobra na ang satsat. Kumilos na. Bakit ang dami? Kaya mo pa. Bawal saktan ang Panginoon. Ayos lang, huwag ka munang padalos-dalos. Lakas niya, lumaki na naman. Panginoon. Hindi pa lubusang nasisira ang kanyang isip. Napakalawak ng kapangyarihan ni Panginoong Lu. Iniligtas ang Vantong Asyenda mula sa tubig at apoy. Lubos akong kumbinsido. Kung wala si Panginoong Lu, tayong lahat ay ililibing na sa tiyan ng mga espiritual na hayop ngayong araw. Tama. Malaking kabutihan ni Lu Zongsu. Salamat sa habag ni Lu Zongsu na nagligtas ng buhay. Nailigtas ni Lu Zongsu ang mga baliw na alon. Iniligtas ang Guan Shuyu mula sa apoy at tubig. May kabutihan at kakayahan. Talagang karapat dapat maging pinuno ng alyansa. Mangyaring tanggapin po ninyo ang tatak ng alyansang Guan Shu. Sige, hindi na ako magpapakumbaba. Tulad ng dati, walang bahid ang mga tuntunin. Matagal ko nang hindi kayo tinitingnan ng maayos. Hahawakan ko ang utos ng pinuno ng alyansa. Bantayan ang Guan Shuyu. Ituring na kilala na nila tayo. Dahil tinanggap ko na ang tatak na ito. Ako na ang mananagot sa alyansang hayop. Ang dating mga patakaran. 3 wala. Maglagay ng bagong 3 tuntunin. Una, ang kasunduan ay dapat voluntaryo sa magkabilang panig. Bawal pilitin ang tagapangalaga ng hayop. Bawal pilitin ang banal na hayop na makipagkasundo. Bawal ikulong ng palihim. Bawal abusuhin ang banal na hayop. Kapag ang banal na hayop ang kusang humihiling umalis, hindi pwedeng pilitin na manatili. Ikalawa, bawal pataksil na pumatay ng banal na hayop para sa pakinabang. Balatan at butuhin. Pagsipsip ng dugo at pagkuha ng buto, ipinagbabawal ng tuluyan. Siyempre, sinusugod ang ibang tao ng kusang loob. Maliban sa mga malulupit na hayop na talagang ubod ng sama, ay hahawakan at parurusahan ng sama-sama ng alyansa. Ang mga dating ginawa ay hindi na usigin. Kung ulit pa, itatakwil ang pag-aayos bilang magsasaka. Palalayasin sa alyansa. Ikatlo, bawal gumamit ng puwersa. Pakainin ng busog ang espiritong hayop. Sa pag-akyat ng paglinang, hayaan itong dumaloy ng natural. Hindi na kailangang alagaan ang pagtanggal ng usbong. Sa susunod, huwag nang madalas makialam. Tama lang iyon. Wala kang sariling kakayahan. Alam mo lang pahirapan ang mga espiritong hayop. Kayong lahat ay walang hiya. Mahigpit na ipatutupad ng lahat ng sekta. Ang lalabag ay paparusahan ng mabigat. Ganyan muna. Ang mga natitirang kalokohan, bantayan na lang ninyo. Babalik ako sa sektang Kinglan para matulog muna. Sa wakas pwede nang umalis. Lu Zongsu, buksan po ang pinto. Sino iyan? Ang tapang mo. Naglalakas loob kang basagin ang pinto ng sektang Kinglan. Ano nang nangyayari? Tamang-tama at may malaking pagtitipon. Lu Zongsu. Naparito kami para sumapi sa sektang Kinglan. Gusto naming matuto ng pag-aalaga ng mga espiritong hayop mula sa inyo. Ikaw ang sa Wan Shuyu. Isang pambihirang pagkakataon na bihirang dumating sa loob ng 1,000 taon. Nahenyo sa pag-aalaga ng mga espiritong hayop. Talagang usap-usapan ka ngayon. Gusto nang kumuha ng bagong espiritong hayop ang Panginoon. Walang problema. Basta masaya ang Panginoon. Hindi kami maghihirap. Anong ibig mong sabihin sa 2 paamong hayop? Hindi pa ba sapat kaming 4? Gusto mo pa ng iba? Ano na naman ang iniisip mo? Sabi ko, kukuha ako ng tagapag-alaga ng espiritong hayop.
Hindi espiritong hayop ang kukunin ko. Pwedeng kumuha ng tao. Pero kailangang maayos muna ang pagsala. Ang may masamang hangarin ay hindi pwedeng kunin. Pumunta at tingnan. Lu Zongxiu. Ang pangalan ko ay Wang Hu. Ito ang aking Swanji puting tigre. Lumaban ng maramihan sa isang mahusay na kalaban. Tiyak na maipapadama niya ang ningning ng sektang Kinglan. Natalo ka na. Ang aking baayho na ito ay perpektong-perpekto sa antas ng misteryo. Ikaw, matandang tigre, sa ibabaw. May paikot na marka na makinang, ay palatandaan ng matagal ng nakakandadong bakal na kadena. Na ipinilit. Pag nakita ka niya, kinakabahan agad siya. Wala kahit kaunting tapang na lumapit. Hindi ka ba madalas mapalo noon? Ang mga espiritong hayop, natural lang na pambugbog. Kung hindi papaluin, paano susunod? Kung gayon, papaluin kita ngayon para sumunod ka. Hindi ba dapat marunong ka ring umamo ng maayos? Ang baehu, maiwan ka rito. Pwede ka nang umalis? Ang sektang Kinglan ay hindi tumatanggap ng mga taong umaapi sa espiritong hayop. Hindi naman kami ganun kataas ang antas ng kultibasyon. Pero never kong pinilit ito sa kultibasyon. Ikaw, manatili ka. Ito. Talaga ba? Salamat, Pangulo Lu. Ayos. Nakakapagod talaga. Hindi lahat kayang maging leader. Mas malaki ang kakayahan, mas malaki rin ang pananagutan. Nagawa na ng maayos ng Panginoon. Kasama ang mga batang ito. Parang hindi na sila gaanong pagod. Basta masaya si Itay. Ulan na yata. Bagong arte ba ito para sa iyo? Hindi sa akin. Ang mga ilusyon ko ay laging kulay rosas. Panginoon, mukhang hindi ito ilusyon. May amoy ng pamilyar na banal na hayop sa loob. Akala ko itong kulungan ng hayop ay matagal ng wasak. Hindi ko inasahan. Napuno pala ng kung ano-anong alagang hayop at aso. Sa lugar na ito, sino ka ba kung magsalita kakala mo ang baho mo? Ako si Wu Hao. Ang pagdating sa kulungan ng hayop na ito ay naging isang malaking pakulo. Ang mundong ito ay basta bahagi lang ng ating Wanshu Tayanjayang. Mga punong pilat na espiritong hayop na pamilihan ng basurang natatapon matapos talunin ang mga pangahas na mandirigma. Sapat na. Kung gayon, bakit ka pumunta sa basurang lugar na ito? Dahil ba na mismo ang bahay? Ayos nga. Noong ang bibig ni Mianhua ay naging ganyan na rin kaangas. Mga hampas lupang nasa ibaba. Pag nakakita ng taga Wanshu Tayanjayang, hindi pa kayo luluhod. Ang pagluhod ko, sa tingin mo ba hindi ko kaya? Ang kapal ng mukha mo, hindi ba? Hu Qilin, patayin mo siya para sa akin. Anong ginagawa mo? Tumayo ka nga. Sabi ko. Ang pagluhod ko, hindi mo kakayanin. Ikaw ba ay banal na tagapag-alaga? Aminado akong minaliit kita. Ang yabang mo, hindi ba? Normal lang. May intindihan din naman. Hindi ka man lang magwisik ng tubig. Para silipin kung ano ba talaga ang itsura mo. Hindi dalisay ang banal na apoy. Magulo ang dugong lahi. Ilagay ka sa Wanshu Tayanjayang, hindi ka nga karapat dapat maging gwardya. Ikaw, ang White Marsh ay nasa atin sa Wanshu Tayanjayang. Saluhin natin lahat. Matagal nang burado na ang malalaking lansangan. Ikaw din. Ang atin sa Wanshu Tayanjayang. Ngayon ay may 10 buntot na fox na. 9 na buntot. Purong sira na piraso. Ayos din ang dating mo. Sayang lang at wala kang mabuting amo. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, ako naman. Mga tao ng Wanshu Tayanjayang. Hindi pa bumababa rito sa loob ng daan-daang taon. Bigla kang sumulpot. Hindi naman siguro para mamasyal ka lang. Ano ba ang gusto mong sabihin? Hulaan mo nga. Bigla kang nagpakita. Dahil sa nangyari noong nakaraan. Bangkaw ba? Mga tao ng Wanshu Tayanjayang. Pinapunta ka rito para tingnan kung anong nangyari. Ibig sabihin, ikaw sa Wanshu Tayanjayang. Isa ka lang tagatakbo at utus-utusan. Kaya puro mabibigat na trabaho lang ang kaya mo. Ang talino talaga ni Buharu. Isang tingin pa lang tama agad. Ang haba na ng inabot ko. Isa lang siyang maliit na hudas. Akala mo sino kang mataas na tao. Hindi ko sana gustong dito. Magsimula ng totoong laban.
Kung gusto mo talagang hanapin si San, huwag mo nang sisihin ako. Walang ititira ang mga tauhan ko. Sabay sa lakay ang dalawang alagang hayop. Tingnan ko nga kung paano mo haharangin ang apat na siraang ito. Paano mo haharangin? Sugod. Durugin muna ang mga piraso ng basurang ito. Tapos pulutin ang lalaking ito. Ganito lang. May mailalabas pa ba siyang magandang bagay? Hindi ba hindi ba? Ang mga banal na hayop na galing sa Wanshu Tayanjayang. Ganyan lang ba kaliit ang abilidad? Hindi man lang makatayo ng maayos. Mas magaling pa yata ang aming maliit na magulong grupo. Nakakalundag ng mataas. Tama. Ang hina naman. Bukas na sakdal ay isa lang siyang nasa unang antas ng banal. Pero bakit ganito kalakas ang mga banal na hayop na ito? Bakit sila nakakatakot ng ganyan? Saang antas ka ba talaga? Galing ka sa Wanshu Tayanjayang. Mataas ang pangunawa mo. Hindi mo lang makita sa sarili mo. Huwag kang mayabang. Ako ay mula sa sektang Yanli. Nangahas kang saktan ako. Ayos lang din iyan. Para hindi na ako maghanap papataas. Maghintay ka. Darating agad ang hukbong pangsuporta. Kung may tapang ka, huwag kang tumakbo. Kung tatakbo ka, wala kang takas. Ang aking ilusyon, lalo lang itong nagiging matindi. Iyan lang ba ang abilidad ng mga tao sa Wanshu Tayanjayang? Hindi man lang mabutas ang isang ilusyon. Pakitang tao pa ang magpakaastig. Masakit bang mawala ng tao? Tanga! Saan ka pupunta? May tanong lang ako sa inyo. Sagot ng tapat. Hindi kita sasaktan. Mga alagang hayop kami. Hindi kailanman magtataksil. Inaamin ko, astig talaga ako kanina. Nagtatanong ka na ba? Alam ko, sasabihin ko sa inyo. Ano ba talaga ang lugar na ito? Si Guhao ay itinuturing na mataas na opisyal doon. Ang Wanshu Tayanjayang ay nasa itaas na mundo. Mas mataas pa kaysa sa ating Wanshu Sheng. Marami, napakarami. Kabilang si Guhao sa sekta. Mas mababa ang antas ng mga tagapagsanay ng mga espiritong hayop. Karaniwan, mga simpleng utos lang ang ginagawa nila. Kaya siya ipinadala rito para mag-imbestiga. Kasabay niyon, tinitingnan din kung may matibay na kapalit na pwedeng dalhin pabalik sa sekta bilang pandigmang hayop. Kung tutuusin, maliit na usapin lang iyan. Nagdaramit ng balahibo pero nagpapanggap na utos. Kaya, sa anong antas ba ang santo sa Wanshu Tayanjayang? Sa tingin ko, nasa gitna o mababang antas lang ang santo. Sagana sa espiritong enerhiya ang Wanshu Tayanjayang. Marami ring yaman. Kung nasa Wanshu Tayanjayang ka, baka may pagkakataon ka pang makabreakthrough. Naintindihan ko. Gusto mo ba o hindi? Pumunta tayo sa Wanshu Tayanjayang at tingnan. Panginoon, ang ibig mong sabihin ay, hindi kaya, dalawang paalang na hayop, talagang pupunta tayo. Sabi na nga nila, puno ng santo ang Wanshu Tayanjayang. Doon tayo pupunta. Paano kung mahuli tayo? Nga, Panginoon, hindi ba delikado iyon? Pumunta ang Panginoon. Sasama rin ako. Hindi naman tayo maghahanap ng gulo. Mag-ikot lang muna tayo. At saka, dahil naramdaman na nila, ang galaw sa Wanshu Tayanjayang, baka magpadala sila ng mga tao agad. Imbes na hintayin tayong mauna, mas mabuting tayo ang umatake. Tama ang sinabi ng Panginoon. Kung ganoon, sige, sino ba ang natatakot kanino? Kayong dalawa, magbigay kayo ng daan sa unahan. Kumilos kayo ng maayos. Huwag kayong magloko. Paano ang Panginoon natin? Patayin na ba natin? Hindi pwedeng pumatay. Bagamat hindi naman gaanong katindi ang Panginoon sa Yanlisek. Kung may nangyaring pagkawala niya sa Wanshu Sheng, at matuklasan iyon, tiyak na magpapadala ulit ng mga tao ang sekta. Kaya itali muna natin siya. Pagbalik natin, saka na natin pag-usapan. Bilisan mo. Mabilis. Parang madudurog na ako. Lalabas na ang almusal. Mas nakakapagod pa kaysa sa pakikipag-away. Nahihilo ako. Ako ba? Natrap sa isang ilusyon. Pwede bang bumangon muna tayo? Pasensya na, Panginoon. Sa unahan lang ang Yanlisek. Iyon na ang pinakamalaking pamilihan. Gusto ninyong tingnan. Siyempre naman. Nandito na tayo.
May dahilan pa bang hindi maglibot? Ito ba ang langit? Ang daming tao. May masarap bang makakain dito? Dito tayo dumaan. Sa pamilihan, halos lahat meron. Para sa pagpipino ng mga alaga at gamot. Para sa paggawa ng baluti ng mga alaga. Dapat gamitin ng husto. Ano ito? Nakakatawa na lang sa paningin ng iba. Ito ang bola ng pagkolekta ng mga alaga. Lagyan lang ng espiritong lakas sa loob. Pupwede nang ipasok ang alagang hayop. Napakadaling dalhin kahit saan. Magagamit kahit sa away o sa biyahe. May punto. Pil lang anyo. Ano ang ibig sabihin yan? Pil lang anyo. Kakainin lang. Makakapagpabago ito sa banal na hayop para maging anyong tao. Kaya ring maging tao ng espiritong alaga. Ang mga banal na hayop sa antas na iyon. Kapag sapat ang dugo at lahi. Kaya nilang magpalit ng anyo kahit kailan. Kung hindi pa umaabot sa banal na antas. Talagang nakakapanabi. Boss, paano ito ibinebenta? Per peraso. 5,000 espiritong bato. Ganito kamahal. Tara na, hindi na tayo bibili. Naman, Panginoon. Sobrang mahal. Banal na antas na nga. Pero hindi naman ito pinagtsatsagaan. Bigyan mo ako ng 4 na piraso. Talagang mahal. Bago magdilim at bago matapos ang kalayaan. Pampalakas na pil. Kahit buong araw na lumaban ang alaga, hindi mapapagod. Pil para sa pagbabago ng boses. Kapag kinain, anong boses ang gusto mo? Anong boses ang mapapalit? Bigyan mo ako ng 4 na piraso. Kapag kinain, pwede nitong baguhin ang anyo ng katawan. Interesante ito. Lahat na. Ano naman? Kung bibili pa ako ng ganito, kailangan ko ng umutang para mabuhay. Gusto kong kainin ito. Huling piraso na, ha? Tumigil kayo. Sino kayo? Mga kasama. Kahit ang gwardyang dumadaan ay banal na tagapagtanggol. Sa Wanshutayan Jayang na ito, talagang sagana ang mga eksperto. Galing pa ito sa hangganang timog. Gusto niyang sumapi sa sektang Yanli. Libutin mo na lang. Huwag kang gumawa ng gulo. Wala kang dapat ipag-alala. Tiyak na susunod kami sa mga alituntunin. Bakit hindi mo na lang sinabi kanina? Bakit hindi mo ako agad pinatawag? Sa Wanshutayan Jayang, kung matalo ang alaga sa laban, kailangang maparusahan. Kapag pumalpak, baka bawiin pa ng sekta. At ipamigay ulit sa iba. Mukhang takot kayong mapahiya. Sige na, may alam din naman kayo. Hindi na malayo ang mabibili ko. Umalis na. Bumalik muna tayo sa vortex ng mga alaga. Sa wakas, nakauwi na. Kayong dalawa. Humiga kayo. Bakit pa kayo hihiga? Kalokohan. Hindi naman pwedeng magising ang inyong Panginoon. Para makita kayong nagkakagulo. Kapag nalaman niya, dinala ninyo ako sa pamamasyal. Baka balatan niya kayo ng buhay. May punto. Gaya nga ng inaasahan mo. Aray. Sobrang sakit. Nagising na. Ang sarap ng tulog mo ah. Amo. Tayo. Ano ba ang nangyari sa atin? Nahihilo ang ulo ko. Parang naambush tayo. Ngayong gising na kayo, umalis na kayo agad. Huwag kayong makikitira sa bahay ko. Hindi ko kayo pakakainin o patitirahin. Aalisin mo na lang kami ng ganito. May malasakit ka rin pala. Ayoko lang namang na masangkot ng husto sa inyo. Para hindi na may maghanap sa amin bawat 3 araw. May bumabaraw para hanapin kayo. Umalis na kayo agad. Sa susunod, huwag ko kayong makita sa lupain ng 1,000 halimaw. Kapag nakita ko kayo, bawat pagkikita, isang palo ang katapat. Mabuti at marunong kayong makiramdam. Sige na. Ayan, nakaalis na ang mga istorbo. Panahon na para gawin natin ang mahalagang bagay. Anong mahalagang bagay? Siyempre, tingnan kung ano ang hitsura ninyo kapag naging tao na kayo. Ano kaya ang magiging itsura ninyo? Ano bang nakakatuwang tingnan? Anyo ng tao. Hindi kaya magiging kakaiba. Itong bagay na ito. Masarap ba? Masarap na masarap. Siguradong masarap. Bilisan mo. Kanina pa ako sabik na sabik. Grabe. Naku. Sobrang ganda naman. Iyan. Ako ang banal na halimaw. Ipinanganak na akong may likas na kagandahan. Medyo hindi lang ako sanay na wala ng pakpak. Amo, ganito ba ako? Maganda ba? Napakaganda. Medyo kakaiba. Pagkatapos mag-anyong tao, mas maayos ang daloy ng espiritual na enerhiya. Mas praktikal talaga kaysa sa anyong halimaw.
Tapos na ang saya sa bagong anyo. Huwag puro pagpapaganda. Mag-ayos na kayo. Ipagpatuloy ang paglinang. Dito tayo sa lupain ng libong halimaw. Ay namamayagpag na. Mag-ensayo pa ba tayo? Pati ang mga tao mula sa Wanshu Tayanjayang ay dumating na sa pintuan natin. Sa kaunting lakas lang na meron tayo ngayon. Baka pati karaniwang nagpapatrolya roon ay hindi natin matalo. Kailangan nating bilisan ang pagpapalakas. Kapag dumating ang araw, na talagang bumaba sila rito, ano ang gagawin natin? Sige na, alam ko na. Maglinang na lang tayo. Ang mga ito ay mga bagay na binili natin sa palengke. Dalhin ninyo lahat. Baka sakali, magamit din natin ang mga ito. Maraming salamat, amo. Wanshu Tayanjayang. Kahit na puno iyon ng mga eksperto, ngayong nabuksan na ang pintuang ito. Dahil bukas na ito, darating din ang araw na dadalhin ko kayo. At marangal tayong tatayo roon.